Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tang's Animex Recap. Ngayon, manunood tayo ng isa pang pelikula tungkol sa muling pagkakatawang tao. Ang ating pangunahing karakter ay muling nagkatawang tao bilang isang slime, sa ibang mundo kung saan umiiral ang mga makapangyarihang halimaw at demonyo. Ang mga malalakas lamang ang may karapatang mabuhay sa mundong ito. Samantala, ang mga slime ay ang pinakamahinang nilalang dito. Gayunpaman, sa aura ng pangunahing tauhan, nahirapan siyang mabuhay at naging mas malakas. Sa hindi kapanipaniwalang mga kasanayan, nagtayo siya ng isang buong imperyo ng halimaw. Ngunit sa orihinal, siya ay isang single na 30 taong gulang na lalaki, na nagngangalang Satoru. Isang araw, habang pinagmamasdan ang kanyang katrabaho na lovey-dovey sa kanyang kinakasama, sa kasamaang palad ay sinaksak siya ng isang tulisan habang sinusubukang iligtas. Bago muling magkatawang tao, hiniling niya sa kanyang katrabaho na burahin ang history ng kanyang computer. Biglang, isang kakaibang system ang patuloy na nagbibigay kay Satoru ng maraming kasanayan. Nang magkamalay siya, napagtanto niya na siya ay naging slime, at natuklasan niya na kaya niyang sumipsip ng mga halamang gamot sa paligid niya. Habang iniisip niya kung saan napupunta ang lahat ng kinain niya, ipinaalam sa kanya ni Wise One. Ang kasanayang ito ay tinatawag na predator at nakaimbak sa kanyang tiyan. Nagulat ito sa kanya, nang malaman niya na maaari siyang lumikha ng mga healing potion mula sa mga halamang gamot, hindi niya iniwan ang isang halaman na hindi nagalaw, kahit na siya ay sumisipsip ng mga mahiwagang ores. Dahil masyado siyang naabsorb sa paglalaro, nabangga siya sa barrier wall. Biglang may isang maitim na figura ang nagsalita sa kanya kaya nakaramdam siya ng takot. Ngunit nang malaman nitong hindi ito nakikita ng putik, nangako siyang bibigyan siya ng kakayahang makadama. Pero sa kondisyon na kailangan niya itong kausapin. Dahil alam niyang 300 taon na siyang nabuklod dito, pumayag siya, kaya naman, nakita niya ng malinaw ang lahat, na labis niyang ikinatuwa. Ngunit muli siyang kinilabutan nang makita niyang isa siyang dragon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Veldora, isa sa 4 na natitirang true dragon sa mundong ito. Nang malaman niya na siya ay isang reincarnated na tao, labis na nagulat si Veldora, at sinabi sa kanya na mayroon ding iba pang mga reincarnated na tao. Tinawag silang Isekai Wanderers. Ipinagmamalaki ni Veldora ang kanyang kasaysayan, dahil aksidente niyang nasunog ang isang buong bayan, siya ay tinataka ng isang bayani gamit ang Infinite Prison. Habang nakikinig siya, parang isang laro. Nang makitang mag-isa si Veldora dito sa loob ng 300 taon, iminungkahi niyang maging magkaibigan sila. Si Veldora, bagamat sabik, ay nagpanggap na nag-aalangan at pinalimos siya, kaya't naging magkaibigan sila. Nang malaman na 100 taon na lang ang matiis ni Veldora, gusto niyang tulungan siyang makaalis. Kaya sinubukan niyang i-absorb ang Infinite Prison, ngunit nabigo siya. Sa sandaling iyon, kailangan ni Wise One ng mas maraming oras para sa pagsusuri, kaya iminungkahi niya na pumasok si Veldora sa kanyang tiyan. Ito ay nagpasaya kay Veldora, at siya ay sumang-ayon. Pagkatapos ay iminungkahi niya na bigyan nila ang isa't isa ng mga pangalan. Tatanggap siya ng basbas ni Veldora, kaya pinangalanan niya itong Veldora Tempest. Bilang kapalit, binigyan siya ni Veldora ng pangalang Rimuru Tempest. Sa hindi inaasahan, nag-evolve si Rimuru, at agad na hinigop si Veldora sa kanyang tiyan. Sa sandaling iyon, na-unlock ni Rimuru ang Aqua Blade. Kaya't sinubukan niya ito sa isang ahas at hinigop ito. Nagbigay ito kay Rimuru ng husay ng ahas. Tuwang-tuwa siya at ipinagpatuloy ang pagtalo sa maraming halimaw sa kuweba. Habang nag-e-explore, may nakasalubong siyang pinto. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga adventurer na naging dahilan upang siya ay parehong nasa sabik at kinakabahan. Naging invisible sila at pumasok sa kuweba. Ito na ang pagkakataon ko, oras na para tumakbo. Ngunit nang makalabas na siya, may nakasalubong siyang grupo ng mga goblins. Nang makita kung gaano sila natatakot sa kanya, malumanay silang binati ni Rimuru, na lalong nagpasindak sa kanila. Napagtanto kung gaano kalakas si Rimuru, sinabi nila sa kanya na, mula nang mawala si Veldora, ang kanilang tagapag-alaga na Diyos, ang kanilang nayon ay patuloy na inaatake ng Fang Wolves. Nakiusap ang punong nayon kay Rimuru na protektahan sila. Pagkatapos ay ipinakita ni Wise One kay Rimuru ang kanyang sariling aura. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit sila natatakot sa kanya. Nang makita ang kanilang kahabag-habag na kalagayan, pumayag si Rimuru na tulungan ang nayon, at bilang kapalit, nanumpa sila ng katapatan sa kanya. Nang mapansin na marami sa kanila ang nasugatan, kaya pinagaling sila ni Rimuru, na ikinagulat ng punong nayon. Nang gabing iyon, naghanda ang mga Wolfang sa pag-atake, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nayon ay nagtayo ng mga bakod at handa na para sa labanan.
Gamit ang kasanayang steel thread, nagtakda si Rimuru ng mga bitag para sa kanila. Ang pinuno, na galit, ay sumugod, ngunit mabilis siyang ibinaba ni Rimuru. Pagkatapos ay hinigop niya siya at nagbagong anyo, na ikinagulat ng mga lobo. Nang tatakutin na sana niya ang mga ito para tumakas, bigla silang yumoko sa kanya, naiwan si Rimuru na nagtataka. Samantala, ang mga goblin ay natuwa sa kanilang pagkapanalo. Kinaumagahan, habang naghahanda si Rimuru na muling itayo ang nayon, napagtanto niyang wala pa rin silang mga pangalan, kaya nagpasya siyang pangalanan ang mga ito. Ang matanda, na ngayon ay pinangalan ng Rigor, ay tuwang-tuwa. Ipinagpatuloy ni Rimuru ang pagbibigay ng pangalan sa lahat ng goblins. Pagkatapos ay pinangalanan niya ang pinuno ng Fangwolf, Ranga. Biglang naubusan ng magic si Rimuru. Makalipas ang 3 araw, pagkagising niya, may nakita siyang cute na babae sa harapan niya. Habang iniisip niya kung sino siya, sumugod si Rigor, na ikinagulat niya. Doon niya napagtanto, kapag nakatanggap ng mga pangalan ang mga halimaw, nag-evolve sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mas lumaki rin si Ranga. Habang nagdiwang ang buong nayon, napagtanto niya na si Gabta lang ang hindi nagbago. Sa sandaling iyon, tinipon ni Rimuru ang lahat, at inihayag ang 3 panuntunan. Una, huwag atakihin ang mga tao. Pangalawa, huwag kayong mag-away. Panghuli, huwag magdiskrimina sa ibang lahi. Hinayaan niyang magpatuloy si Rigor bilang pinuno ng goblin, na nagpasaya sa kanya. Biglang napansin ni Rimuru na napakasimple ng nayon, kaya sinabi sa kanya ni Rigor na ang mga dwarves ay mga bihasang tagapagtayo. Nagpasya si Rimuru na umalis sa nayon sa pangangalaga ni Rigor, at tumuloy patungong Dworgen kasama si Ranga. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga, sinabi ni Gabta kay Rimuru, na sila ay patungo sa Armed Nation of Dworgen, at ang pangalan ng hari ay Gazel. Nang malaman niyang nakatira ang mga duwende doon, nagising ang kanyang panloob na babaero. Sa wakas, nakarating sila sa Dworgen, ngunit iniwan ni Rimuru ang iba sa labas, na pumasok sa lungsod kasama lamang si Gabta. Biglang may lumapit na 2 tulisan, naghahanap ng gulo. Nang makitang si Rimuru ay isang slime lang, nag-transform siya bilang isang lobo para takutin sila. Sa kaunting pressure skill lang, binasa nila ang sarili nila sa takot. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lahat ng nasa malapit ay natigilan din sa pwesto. Dahil dito, inaresto sila ng mga gwardya. Habang iniimbestigahan ang balita, biglang dumating na maraming tao ang nasugatan sa mga minahan, kaya inabutan ni Rimuru ang sundalo ng isang bar aisles ng gamot. Nang gabing iyon, habang naglalaro ng mga palaisipan, bumalik ang sundalo at ang mga nasugatang lalaki upang pasalamatan si Rimuru, kaya pinalaya siya, at nangako pa ang sundalo na maghanap ng panday para sa kanya. Namangha si Rimuru sa maaaring likhain ng mga duwende. Dinala ng sundalo si Rimuru para makilala ang kanyang kapatid na si Kaijin, kung saan nakilala rin niya ang mga lalaking iniligtas niya noong nakaraang araw. Lubos na nagpapasalamat si Kaijin sa pagligtas sa kanyang mga kapatid. Nang malaman na si Kaijin ay kulang ng magic ore para gumawa ng mga espada para kay Lord Domineering, agad na umubo si Rimuru ng isang napakabihirang ore, na ikinagulat ni Kaijin. Alam na ang paggawa ng 20 espada ay magtatagal, si Rimuru ay hinigop at ginagaya ang maraming espada para kay Kaijin, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay dinala nila si Rimuru upang bisitahin ang ilang mga babaeng duwende upang pasalamatan siya, na nagpasaya sa kanya, habang si Gabta ay naiwang nakalimutan sa kulungan. Bigla, isang batang babae ang nag-alok na basahin ang kapalaran ni Rimuru. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya ang isang grupo ng mga bata at isang babae. Biglang dumating si Ministro Veta para manggulo. Hinihiling na mapatalsik si Rimuru dahil sa pagiging halimaw. Nagalit ito kay Kaijin, na sinuntok sa mukha si Veta, na agad siyang natumba. Nangako si Kaijin na babalik siya sa nayon kasama si Rimuru, na ikinagulat niya, ngunit masaya siyang pumayag. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naaresto ang buong grupo dahil sa pananakit sa ministro. Sa sandaling ito, sinabi ni Kaijin kay Rimuru, na minsan siyang nagsilbi sa hari kasama si Veta. Ngunit nabigo si Veta sa isang eksperimento, at inilipat ang lahat ng sisi kay Kaijin. Kaya bumalik si Kaijin sa pagiging panday, pero naniniwala pa rin siya na mabuting tao si Veta. Sa sandaling ito, nagpasya ang lahat na bumalik sa nayon kasama si Rimuru. Kinaumagahan, pinatawag sila ng hari ng bayani ng lahing dwarf. Si Gagal ay nagsagawa ng paglilitis upang hatulan si Rimuru. Sa hindi inaasahan, ang lawyer ay nasuhulan ni Veta. Biglang iminungkahi ni Gagal na bumalik si Kaijin sa trabaho para sa kanya, ngunit tumanggi siya.
Kaya nagpa siya si Gaggle na paalisin sila sa kaharian. Sa pag-alis ng lahat, sinisi niya si Veta sa pag-alam sa kanyang mga krimen, ngunit hinihintay lang siya ni Gaggle na magtapat ng totoo. Nagulat din siya na ang healing potion ni Rimuru ay napakahimala. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali. Dahil sa kanyang lubos na katapatan, naiinggit siya kay Kaijin. Kaya pinatalsik din si Veta sa kaharian. Sa pag-alis ng grupo, nagpadala ang hari ng mga tao upang sundan si Rimuru, dahil napagtanto niya na si Rimuru ay kasing delikado ni Veldora. Sa oras na ito, ang mga adventurer na tumalo sa kanya ay bumalik sa kaharian ng Blue Month, upang iulat ang sitwasyon tungkol sa pagkawala ni Veldora. Akala nila makakapagpahinga na sila. Sa hindi inaasahan, napilitan silang magtrabaho ulit. Biglang may sumulpot na babaeng nakamaskara. Alam niyang papunta sila sa Jura Great Forest, hiniling niyang sumama sa kanila. Habang sinusubok ni Rimuru ang kanyang bagong mahika, ginagabayan ng grupong Kaijin ng tribo ng Goblin sa paggawa ng mga sandata, paggawa ng baluti, at pagtatayo ng mga bahay. Gusto man nilang umalis, ngunit sinabi ni Wise One na maraming tribo ang nakikipaglaban para sa pangangibabaw sa Jura Forest, kaya't si Rimuru ay kailangang manatili ng mas matagal. Habang naglalakad, natuklasan niya na si Gabta ay maaaring gumamit ng mahika. Dahil nakalimutan ni Rimuru ang binata bago umalis, ginamit niya ang magic na ito upang makatakas. Biglang iniulat ni Rigo na isang grupo ng mga adventurer ang pumasok sa kagubatan. Nang sila ay hinabol ng mga halimaw, mabilis silang natalo ni Shizu. Nakakagulat silang tatlo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, meron pa pala. Sa kabutihang palad, nailigtas sila ni Rimuru sa tamang oras. Sa sandaling iyon, labis na nagulat si Rimuru, na makilala ang kanyang nakatalagang babae sa lalong madaling panahon. Habang kumakain sila, laking gulat nila nang malaman na ang maliit na slime ang master dito, at napagtanto ni Rimuru na Japanese si Shizu. Kaya sinabi nila sa kanya na pumunta sila para imbestigahan si Veldora. Sa hapon, pinuntahan ni Rimuru si Shizu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, niyakap niya ito, at napagtanto rin ni Shizu na Japanese si Rimuru, kaya't nagkaroon ng taos-pusong pag-uusap ang dalawa. Dito pala pinatawag si Shizu, noong nasa digmaan pa ang Japan. Kaya ipinakita ni Rimuru ang kanyang modernong Japan sa loob ng kanyang mga alaala, na labis na nagpasaya sa kanya. Biglang nakaramdam ng kirot si Shizu, pero ayos lang daw siya. Nang kailangang umalis si Rimuru para sa isang bagay, naalala ni Shizu ang sandali na una siyang tinawag sa mundong ito. Siya ay itinanim ng apoy na espiritong Ifrit ng Demon Lord Leon. Biglang dumating ang isang lalaking ulo ng ibon upang magdulot ng gulo, kaya nagpa siya si Leon na subukan ang kapangyarihan ni Shizu. Sa isang atake lang, naging roasted chicken ang lalaki, na labis na ikinatuwa ni Leon. Sa gayon, sinimulan ni Shizu ang kanyang buhay sa mundong ito. Nagkaroon siya ng kaibigan na nagngangalang Pirino. Sa hindi inaasahan, ang sorrow na kinuha ni Pirino ay labis na napupuot kay Leon. Biglang nawala ng kontrol si Shizu at sinunog si Pirino, na nagdulot ng matinding sakit, ngunit nang magising siya, kontrolado na si Shizu. Sa kabutihang palad, napigilan niya ito sa oras, kaya sinabi ni Shizu kay Rimuru na aalis siya. Habang nagpapaalam si Shizu sa lahat, bigla siyang nawala ng kontrol at inatake sila. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Caval na si Shizu ang bayani ng Flame King. Pagkatapos ay kumawala si Ifrit at sinimulang sunugin ang lahat ng nasa paligid niya. Kaya't sinabi ni Rimuru sa tatlo na umatras, ngunit nagpa siya silang manatili at lumaban. Sa sandaling iyon, inatake niya si Rimuru, kaya tinawag ni Rimuru si Ranga upang akitin sila palayo. Nang gagamitin na ni Rimuru ang lahat ng tubig na nakaimbak sa loob niya, nagbabala si Wise One na magdudulot ito ng pagsabog na maaaring sirain ang lahat. Biglang napatunayang epektibo ang ice magic ni Eren, kaya sinabihan siya ni Rimuru na atakihin siya. Bilang resulta, natuto siya ng salamangka ng yelo, at sinira ang mga alipores ni Ifrit. Biglang nasugatan ang grupo ni Caval, kaya sinabi ni Rimuru kay Ranga na kunin sila, iniwan ang kanyang sarili upang labanan si Ifrit mag-isa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahati si Ifrit sa maraming kopya, kaya inilunsad ni Rimuru ang ice magic sa kanya. Kahit na inatake ni Ifrit si Rimuru ng buong lakas, si Rimuru ay lumalaban sa init, kaya hindi siya nasunog. Kaya, nilunok siya ng buo ni Rimuru, pinapasok si Ifrit sa kanyang tiyan upang paglaruan si Veldora. Bagamat iniligtas niya si Shizu, napakahina niya. Kaya sinabi ni Shizu kay Rimuru ang lahat. Isang bayani ang minsang nagligtas sa kanya mula kay Leon, at binigyan siya nitong maskara. Simula noon, si Shizu ay naglakbay kasama niya.
Ngunit isang araw, bigla siyang nawala, kaya nagsanay si Shizu na maging mas malakas at tumulong sa iba. Nang maglaon, nang maramdaman niyang hindi na niya makontrol si Ifrit, naging guro siya sa Ingrasya, isang paaralan para sa mga reincarnated na tao. Sa sandaling iyon, tinanong ni Shizu ang tunay na pangalan ni Rimuru, kaya sinabi niya sa kanya na ang kanyang pangalan ay Satoru. Biglang hiniling ni Shizu kay Rimuru na lumunin siya, na ikinagulat niya. Ngunit batid na ayaw ni Shizu na tuluyang mawala, pumayag siya at nangako na hahanapin ang Demon Lord na si Leon. Sa sandaling iyon, hinigop niya si Shizu, at muling nakipagkita si Shizu sa kanyang ina. Habang binibisita ng lahat si Shizu, labis silang nagulat, dahil nagkatawang tao si Rimuru. Kaya sinabi niya sa kanila ang lahat, na ikinagulat nila. Kinaumagahan, nagpaalam ang tatlo kay Rimuru at umalis para magulat. Biglang, hiniling nila kay Rimuru na lumipat sa kanyang anyo ng tao, upang tulungan silang maayos na magpaalam kay Shizu. Bago sila umalis, niregaluhan ni Rimuru ang bawat isa sa kanila ng isang set ng baluti, na labis nilang ikinatuwa nang magpaalam sila sa kanya. Nagtakda rin si Rimuru ng bagong layunin para sa kanyang sarili. Samantala, sa ibang lugar, isang nakamaskara na figura na nagngangalang Gelmod, ang nagbigay ng pangalan sa Orc King at inutusan siyang salakayin ang Jere Forest. Habang ginagawa ang nayon, natapos ni Rimuru ang pag-aayos ng maskara at sinuri ang kanyang bagong katawan, ngunit nabigo siya dahil hindi niya mahanap ang kanyang pribado kahit saan. Sa sandaling iyon, natuklasan niya na maaari siyang lumikha ng mga clone, kahit na isang babaeng bersyon ng kanyang sarili. Napagtanto na mayroon na siyang panlasa, ipinaalam niya kay Rigo na kakain siya sa lahat ngayon. Nang tanungin ni Gabta kung ang pagkain pa ba ay magpapalaki sa dibdib ni Rimuru, agad siyang sinipa. Matapos ipadala si Ranga sa pangangaso kasama ang iba, bumalik si Rimuru sa kuweba ni Veldora upang subukan ang kanyang bagong kasanayan, ang Black Flame. Natuklasan ni Rimuru, na kapag nakasuot ng maskara ni Shizu, lahat ng kanyang aura ay naglaho, na nagmukhang ganap na tao. Biglang tumawag si Ranga para humingi ng tulong kaya agad na sumugod si Rimuru. Natagpuan niya ang kanyang grupo na inaatake ng 6 na ogres. Nagpa siya si Rimuru na makipag-usap sa kanila, ngunit tinawag nila siyang isang demonyo, dahil ang kanyang maskara ay kahawig ng suot ng taong minasakir ang kanilang angkan. Si Rimuru ay lubos na nalilito. Nang makitang determinado silang lumaban, sinalubong sila ni Rimuru sa labanan. Madali niyang nadaig ang mga ito. Nang umatake ang batang mandirigma, agad siyang natumba ni Rimuru. Sa sandaling iyon, napagtanto ng matanda na si Rimuru ay nagtataglay ng mga kakayahan ng maraming iba't ibang mga halimaw. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Rimuru na magpaliwanag, tumanggi ang batang mandirigma na makinig, kaya inatake nila siya muli, pinutol ang isa sa mga braso ni Rimuru. Ngunit walang kahirap-hirap na muling nabuo ito ni Rimuru, na ikinagulat nila. Kahit na ang apoy ay walang silbi laban kay Rimuru. Kaya tinanggal niya ang maskara, at inihayag ang kanyang tunay na lakas. Napagtanto ng grupo na si Rimuru ay hindi kapanipaniwalang makapangyarihan, ngunit ang batang mandirigma ay tumanggi pa ring sumuko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinigilan siya ng kanyang nakababatang kapatid na babae, sinabi sa kanya na hindi si Rimuru ang nakamaskara na demonyo. Sa sandaling ito, muling nag-transform si Rimuru sa isang slime at hinayaan siyang suriin ang kanyang maskara, kaya agad siyang humingi ng tawad kay Rimuru. Pagkatapos, inanyayahan niya ang lahat na pumunta sa nayon kasama niya. Nang gabing iyon, nakakain si Rimuru. Ito ay nagpasaya sa kanya at sa lahat. Sa sandaling ito, sinabi niya sa lahat na, ang kanyang tribo ay inatake ng mga orc na minasakir nila ang kanyang buong tribo, at ang nasa likod nito ay isang nakamaskara na demonyo. Nang sabihin ng binata na ipaghihiganti niya ang kanyang tribo, ngunit wala pa siyang plano. Kaya iminungkahi ni Rimuru na maging subordinate niya sila, dahil alam niyang aatake din ang mga orc dito, pero kailangan daw niya ng mas maraming oras para mag-isip. Pagkatapos, kinaumagahan, tinanggap niya ang alok ni Rimuru. Gayunpaman, iminungkahi niya na sundin na lamang niya si Rimuru hanggang sa matalo nila ang pinuno ng orc. Nang pumayag si Rimuru, kinilala niya si Rimuru bilang kanyang Panginoon. Kaya't nagpa siya si Rimuru na pangalanan ang mga ito, sa pag-aakalang sa 6 na tao lamang, hindi ito kukuha ng maraming magic power. Hindi niya inaasahan na mawalan siya ng malay pagkatapos na pangalanan ang mga ito. Nang magising siya, nag-evolve na ang grupo sa pagiging Kijin. Ang lalaking pula ang buhok ay pinangalan ng Benem Aro. Ang prinsesa ay pinangalan ng Shuna, at ang babaeng ito ay pinangalan ng Shion. Ang matandang lalaki ay si Hakuro. Ang lalaking ito ay pinangalan ng Saoi, at ang huli ay si Kurubi. Nagulat siya dahil lahat sila ay gwapo at magaganda.
Samantala, sa panig ng 200,000 puwersa na hukbong orc, naghahanda silang salakayin ang tribong lizardman. Kaya't ang pinuno ay nag-alala na ang Orc Lord ay nagpakita. Agad niyang inutusan ang kanyang komedyang anak na si Gabiru, isang pangalang personal na ibinigay sa kanya ni Gelmud, na labis na ipinagmamalaki niya. Ngunit walang pakialam ang kanyang ama at sinabihan siyang pumunta sa nayon ng Goblin para humingi ng reinforcements. Samantala, habang sinasanay ni Hakuro ang grupo ni Gobta, ipinaalam din ni Venom Arrow kay Rimuru ang tungkol sa Orc Lord, at ang lalaking iyon na gumagala sa pagpapakalat ng mga pangalan. Biglang dumating si Saoi na may dalang report. Nakita niya ang isang grupo ng mga lizardmen na walang inat na papunta dito. Sa panig ni Shuna, bagamat napakahusay niya sa paghabi ng tela, naiinggit siya kay Shion dahil sa pagiging sekretarya kay Rimuru. Samantala, ang buong grupo, nang marinig ang tungkol sa luto ni Shion, ay agad na nagpakita ng takot sa kanilang mga mukha. Nang sa wakas ay nakita niya ang ulam, naunawaan niya kung bakit. Buti na lang at kakapasok lang ni Gobta kaya agad siyang pinatikim ni Rimuru. Dahil dito, agad siyang nalason. Samantala, nagpaplano si Gabiru na kunin ang tribo ng Goblin, upang makagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili at maging pinuno. Pagdating niya sa nayon, mayabang niyang hiniling na pagsilbihan siya, na ikinagalit ni Shion. Ngunit nang tingnang mabuti, may naramdaman, dahil walang mas mahina kaysa sa kanya. Maging si Venom Arrow ay naiirita, handang harapin siya. Kaya sinabi ni Rimuru kay Ranga na magkaroon ng heart-to-heart sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinawag niyang mahinang slime si Rimuru, na ikinagalit ni Ranga. Biglang sumulpot ulit si Gobta kaya napilitan siyang lumaban kay Gabiru. Nang marinig niya ang sinabi ni Rimuru, na ang matatalo ay kailangang kumain ng pagkain ni Shion, agad niyang napagpasyahan na gawin ang lahat. Sa pag-aakalang magiging madali ang laban, mabilis siyang pinatulog ni Gobta. Nagdulot ito ng pagkalag-out ng buong grupo ng mga lizardmen, kaya mabilis silang tumakbo palayo. Samantala, si Saoi ay nag-uulat ng sitwasyon ng tribo ng orc kay Rimuru. Biglang may sumulpot na babae. Ang kanyang pangalan ay Trainee, ang tagapag-alaga na Diyos ng kagubatan. Dumating siya para humingi ng tulong kay Rimuru sa pagtalo sa Orc Lord, na ikinagulat ng lahat. Sa sandaling ito, inimbitahan ni Rimuru si Trainee na sumali sa pulong. Pagkatapos ay ipinahayag niya sa lahat, na ang Orc Lord ay nagtataglay ng skill na glutton, na nagpapahintulot sa kanyang hukbo na kumain ng kahit ano at lumakas, ngunit magdurusa sila sa walang katapusang gutom. Nawala ang lahat ng dahilan, at sa likod ng Orc Lord ay ang pagkakasangkot ng isang Demon Lord. Naisip ni Rimuru na maaaring konektado ito kay Shizu. Bagamat naghihinala siya kay Trainee, tiniyak ni Wise One na mapagkakatiwalaan siya. Dahil siya ang tagapag-alaga ng kagubatan na ito, kaya pumayag si Rimuru na talunin ang Orc Lord, para makakuha ng mas maraming kakampi. Ipinadala ni Rimuru si Saoi upang makipagkita sa hepe ng Lizardman, umaasa na ang ama ay hindi kasing baliw ng anak. Sa sandaling ito, iniisip ni Gabiru na si Gobta talaga ang pinuno ng nayon. Biglang lumitaw ang isang payaso na nagngangalang Laplas. Dumating siya upang hikayatin si Gabiru na kunin ang posisyon ng pinuno. Sa hindi inaasahang pagkakataon, madaling napailing si Gabiru at bumalik sa nayon. Samantala, sa panig ng tribo ng Lizardman, dumating si Saoi. Ang kanyang presensya ay nagpatakot sa lahat, nang matanto nila kung gaano siya kalakas. Sinabi ni Saoi, nais ng aking master na makipag-alyansa sa tribong Lizardman. Ito ay dahil sa kahilingan ng Diyos ang nagbabantay sa kagubatan. Ang kanilang layunin ay talunin ang Orc Lord. Ang pahayag ay ikinagulat ng pinuno. Sa hindi inaasahan, ininsulto ng isang binata si Rimuru. Kung hindi dahil sa pagpigil sa kanya ng chieftain, baka nasa matinding problema siya. Naniniwala ang pinuno na si Rimuru ay kabilang sa isang nakatataas na lahi. Kaya, pumayag siya at hiniling na makipagkita kay Rimuru. Nangako si Saoi na aayusin ang pagpupulong at saka umalis. Sa hindi inaasahan, bumalik si Gabiru. Naniniwala siya na ang kanyang ama ay masyadong matanda, kaya nagpasya siyang kunin ang posisyon ng pinuno para sa kanyang sarili. Matapos makulong ang kanyang ama at kapatid na babae, agad niyang pinamunuan ang kanyang mga puwersa upang salakayin ang tribo ng orc. Gayunpaman, nabigla siya nang makita ang mga orc na kumakain ng sarili nilang uri para lumakas. Pinuno siya ng tanawing ito ng takot. Sa sandaling ito, si Rimuru ay patungo upang makipagkita sa Lizardman Chieftain. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sila ay tinambangan. Agad namang inutusan ni Rimuru si Saoi na iligtas sila. Biglang nakiusap ang kapatid na babae kay Rimuru na iligtas ang kanyang ama at kapatid.
Sumang-ayon si Shion sa ngalan ni Rimuru. Inutusan ni Rimuru si Saoy na iligtas ang pinuno. Samantala, nagpatuloy siya sa paglipat patungo sa Orc Lord. Sa sandaling ito, napapalibutan ang hukbo ni Gabiru. Gayunpaman, determinado siyang lumaban. Pagkatapos, lumitaw ang isang general ng Orc. Gusto niyang makipagduel kay Gabiru ng one-on-one. Habang pinagmamasdan ni Jelmud at Pelace ang labanan, dumating si Trainee upang puksain sila. Agad siyang nagpatawag ng mga espiritu. Napagtanto nila ang panganib, mabilis silang tumakas. Samantala, nakikipaglaban pa rin si Gabiru sa general ng Orc. Gayunpaman, napakalakas ng general, at patuloy na binubugbog si Gabiru. Biglang sumulpot sina Gabta at Rangga. Nagulat ito kay Gabiru, hindi siya makapaniwala na dumating sila para iligtas siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nilusob din mula sa likuran ang puwersa ng kalaban. Nang makita nila si Venom Arrow, nagulat sila. Akala nila ang mga ogre ay patay na lahat. Walang pag-aalinlangan, ipinagpatuloy ni Venom Arrow ang kanyang pag-atake. Nagulat din si Rimuru. Si Rangga ay lumikha ng isang bagyo at kidlat. Ang pag-atake ay nagpalipad sa mga puwersa ng kalaban. Si Rangga ay naging isang Tempest Starwolf. Samantala, masayang natalo ni Hakuro at Shion ang kanilang mga kaaway. Sa pagmamasid kay Saoy na madaling ibagsak ang mga orc, ang batang babae ay namangha. Matagumpay nilang nailigtas ang pinuno. Biglang lumitaw ang isa pang matabang baboy na parang orc. Gayunpaman, mabilis siyang inalis ni Saoy. Ito ay nagdulot ng ganap na pagkatulala sa pinuno. Samantala, galit na galit si Jelmud, kapag nabigo ang kanyang plano, tatanggalin siya ng Demon Lord. Sa sandaling ito, natagpuan ni Rimuru ang Orc Lord. Bigla ding dumating si Jelmud. Sinisi niya si Rimuru sa pagsira sa kanyang planong lumikha ng binhi ng Demon Lord. Napagkamala ni Gabiru na dumating si Jelmud para tulungan siya. Kung tutuusin, si Jelmud ang nagbigay ng pangalan sa kanya. Gayunpaman, nakita lang ni Jelmud si Gabiru bilang pagkain para sa Orc Lord. Pagkatapos ay inatake niya ang grupo ni Gabiru. Agad na iniligtas ni Rimuru si Gabiru, binigyan pa niya ito ng gamot sa pagpapagaling. Pagkatapos ay nakuha ni Rimuru si Jelmud, at nagpatuloy sa paglanding ng suntok sa kanya. Sa desperasyon, nakiusap si Jelmud sa Orc Lord para sa proteksyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinatay siya ng Orc Lord, hindi lang iyon, kundi nilamon din siya. Ito ay nagbigay daan sa Orc Lord na mag-evolve sa Calamity Orc. Biglang naglunsad ng pag-atake sa kanya sina Shion at Hakuro. Gayunpaman, siya ay muling nabuo ng madali. Itinuon ng buong grupo ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa pag-atake sa kanya, ngunit nagawa lamang nitong masunog ang ilang hibla ng buhok niya sa kilikili. Nang makita siyang kumonsumo ng sarili niyang uri para makabawi, nagpa siya si Rimuru na harapin siya ng personal. Pinahintulutan niya si Wise One na kontrolin ang kanyang katawan, at madaling madaig ang Orc Lord. Bilang tugon, nagpa siya ang Orc Lord na labanan si Rimuru sa lahat ng mayroon siya. Nang sunugin ni Rimuru ang Orc Lord, nagulat siya nang makitang ang Orc Lord ay lumalaban sa init. Habang tinangka ng Orc Lord na lumunin si Rimuru, sinabi lang ni Rimuru, hindi lang ikaw ang marunong kumain. Dahil doon, pinulupot siya ni Rimuru at nilamon siya ng buo. Biglang nakita ni Rimuru ang mga alaala ng Orc Lord. Lumalabas na ang kanyang nayon ay dumanas ng taggutom, kaya naghanap siya ng pagkain para sa kanyang mga tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya si Jelmud, na nagbigay sa kanya ng pangalan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Gayunpaman, nangako si Rimuru na sasagutin ang lahat ng kanyang mga kasalanan, at tiyaking hindi na muling magugutom ang kanyang mga tao. Nagpasalamat siya kay Rimuru. Sa gayon, si Rimuru ay nagwagi. Dahil ipinangako ni Rimuru sa grupo ni Venom Arrow ang kanilang kalayaan matapos talunin ang Orc Lord, nagulat siya nang pinili pa rin nilang sundan siya. Pagkatapos ay nag-organisa si Rimuru ng isang pulong. Ipinahayag niya na ang lahi ng Orc ay hindi mapaparusahan, dahil bahagi ito ng kanyang pangako sa Orc Lord. Gayunpaman, tumutol ang mga Lizardmen. Kaya iminungkahi ni Rimuru na bumuo ng Jura Forest Alliance, na nagpapahintulot sa mga orc na magbayad sala sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga pagsisikap. Sumang-ayon ang mga Lizardmen at Trainee. Agad nilang iminungkahi na maging pinuno nila si Rimuru, pagkatapos, lumuhod sila sa harap niya. Nang makita ito, atubiling tinanggap ni Rimuru. Dahil doon, natapos ang pagpupulong. Ang pinuno ng orc pagkatapos ay humingi ng paumanhin kay Venom Arrow para sa pagkawasak ng kanyang angkan. Gayunpaman, sumagot si Venom Arrow. Dahil sinusunod mo na ngayon si Lord Rimuru, hindi na tayo magkaaway.
Sa sandaling iyon, binigyan ni Rimuru ang pinuno ng orc ng pangalang Gel, upang ipagpatuloy ang pangarap ng kanyang ama. Pinangalanan din niya ang lahat ng 150,000 orc na sundalo. Bagamat ipinatapon si Gabiru mula sa kanyang tribo, binigyan pa rin siya ng kanyang ama ng isang sagradong sibat. Nakapagtataka, 3 mandirigma ang piniling sundan si Gabiru. Samantala, ang Demon Lord Clayman ay nagsimulang magkaroon ng interes kay Rimuru. Habang ginagawa ang bayan ng Rimuru, dumating ang Dwarven King na si Gazel. Napagtanto niya na ang Rimuru ay isang potensyal na banta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinamon niya si Rimuru sa isang sword duel. Kung magawa mo ako matamaan ng isang beses ng isang strike mula sa akin, panalo ka, ipinahayag niya. Pumasok si trainee bilang referee. Bagamat napakalakas ni Gazel, matagumpay na nablock ni Rimuru ang kanyang ultimate technique. Sa gayon, si Rimuru ay nagwagi. Inamin ni Gazel na hindi demonyo ng malis si Rimuru. Nang malaman niya na ang swordsmanship ni Rimuru ay itinuro ni Hakuro, siya ay namangha. Si Hakuro ay walang iba kundi ang kanyang sariling amo. Nang gabing iyon, nagdaos sila ng isang maringal na piging. Sa panahon ng pagdiriwang, iminungkahi ni Gazel ang isang alyansa sa Rimuru, upang palakasin ang dalawang bansa. Gayunpaman, hindi pa pinangalanan ni Rimuru ang kanyang bansa, kaya nagpasya siyang tawagin itong Jura Tempest Federation. Tuwang-tuwa ang lahat at nagpas siyang pangalanan ng kabisera na Rimuru. Kinabukasan, niregaluhan ni Gazel si Veste kay Rimuru, at sinabihan siyang italaga ang kanyang pagsisikap doon. Sa parehong oras, dumating si Gabiru, at ipinahayag ang kanyang pagnanais na pagsilbihan si Rimuru. Salamat sa kanyang kapatid na babae na nagsasalita para sa kanya, pumayag si Rimuru. Pagkatapos ay binigyan niya ng mga pangalan si Gabiru at ang kanyang mga tagasunod. Nakapagtataka, nagawang muling palitan ng pangalan ni Rimuru si Gabiru. Bilang isang resulta, ang Lizardmen ay umunlad sa isang humanoid na anyo. Inilagay sila ni Rimuru sa ilalim ng utos ni Saori. Samantala, si Gabiru ay naatasan sa pagsasaka sa kuweba ni Veldora. Gayunpaman, natapos na lamang niya ang pagtatanim ng damo. Si Vesta, sa kabilang banda, ay nagtrabaho sa lab, sa pagbuo ng gamot. Samantala, si Clayman, ay hinimok si Milim na imbestigahan si Rimuru. Nang malaman ni Rimuru na ang babaeng ito ay isang Demon Lord, nagulat siya. Sa kabila ng kanyang inosenteng hitsura, tulad ng isang baka na may laso, naramdaman niya na si Milim ay hindi kapani-paniwalang malakas. Biglang sumugod ang kanyang grupo upang salakayin si Milim, sa pagtatangkang protektahan si Rimuru. Gayunpaman, hindi sila tugma para sa kanya. Nang makita ito, nagpasya si Rimuru na pumasok. Nasa sabik itong si Milim. Kahit na ang kanyang magic power ay 10 beses sa kanya, si Rimuru ay nagpatuloy pa rin sa offensiba. Ang nakakapagtaka, nasupil niya ng pulot si Milim, saka sinabi niya na kapag sumuko ito ay patuloy niya itong binibigyan ng pulot para makakain. Dahil ayaw niyang matalo, nagmungkahi siya ng tigil-tigilan, at sa gayon, nahulog siya sa bitag ni Rimuru. Nang malaman niya na walang interes si Rimuru na maging Demon Lord, nagulat siya. Napagtanto na nakatagpo ng kagalakan si Milim sa pakikipaglaban, iminungkahi ni Rimuru na makaranas siya ng iba pang uri ng kasiyahan, kung sila ay naging magkaibigan at nangako siyang hindi magdudulot ng gulo sa bayan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinanong ni Gabiru kung sino ang pandak, at agad siyang nasuntok. Pagkatapos ay ipinakilala ni Rimuru si Milim sa lahat, na nagpasaya sa kanilang lahat, dahil nakipagkaibigan si Rimuru sa isang Demon Lord. Nang gabing iyon, nag-enjoy si Milim sa mga hot spring kasama si Rimuru. Samantala, sa kaharian ng Blue Moon, nang marinig na natalo ni Rimuru ang Orc Lord, nagpasya silang makipagrelasyon sa kanya, kaya hiniling ni Fuse sa grupo ni Caval na kunin siya para salubungin ang putik na iyon. Samantala, ipinakilala ni Veste si Rimuru, sa kanyang bagong nabuong healing potion. Natuwa si Rimuru, at iminungkahi na ibenta ang potion. Biglang, sa labas, isang subordinate ng Demon Lord Carrion, ang nagpakita na nagdudulot ng kaguluhan sa bayan ng Rimuru. Nagalit ito kay Milim na agad namang nag-alaga sa kanya. Nang dumating si Rimuru, si Milim ay sabik na naghihintay ng papuri, ngunit sa halip, pinarusahan niya ito sa pamamagitan ng paghawak ng matamis. Galit na galit, binantaan niya itong susuntokin muli, at kaya, binigyan siya ng pagkain. Mayabang na ipinagmalaki ng nasasakupan ang paglilingkod kay Carrion. Patuloy na tumitingin ng mababa kay Rimuru, na nakakainis sa lahat. Agad siyang pinalayas ni Rimuru na ikinagalit niya. Sa sandaling ito, nangako si Rimuru na bibigyan si Milim ng sandata, kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol sa iba pang mga Demon Lord. Samantala, ang grupo ni Caval,
habang nasa panganib, ay nakatagpo ng isang partido ng mga adventurer mula sa kaharian ng Farmas. Sa hindi inaasahan, lumitaw din si Gobta, walang kahirap-hirap na natalo ang halimaw, na ikinamangha ng lahat. Ang nayon ay nagdaos ng isa pang kapistahan. Habang hinahanap ng mga adventurer si Rimuru, gayunpaman, ang isa sa kanila ay pinawalang sala si Rimuru bilang hindi gaanong mahalaga, at pinatulog lamang ng maaga ni Shion. Noon nagsimulang maunawaan ni Yum ang sitwasyon. Nang malaman na nakipag-alyansa si Rimuru sa Dwarven Kingdom, nagulat silang lahat. Dahil gusto ni Rimuru na iwasang maakit ang atensyon, iminungkahi niya na tanggapin ni Yum ang pagkilala sa pagkatalo niya sa Orc Lord. Pagsapit ng gabi, napagtanto ni Yum na talagang pala kaibigan ang mga halimaw dito, kaya iginalang niya si Rimuru, at pumayag sa kanyang panukala. Samantala, ang Demon Lord Clayman, ay nagplano na gamitin si Charybdis laban kay Rimuru. Si Phobio, na nagalit sa suntok ni Milim, ay biglang nilapitan ng dalawang clown, na sinasabing matutulungan niya itong talunin si Milim at maging Demon Lord gamit ang isang Charybdis. Nagulat ito, kaya pumayag siya sa kanila. Habang si Milim ay sumisid kasama sina Shuna at Shion, si Rimuru ay kailangang maligo kasama ang matandang ito. Sa sandaling ito, dinala nila si Phobio sa kuweba kung saan tinatakan si Charybdis. Sinabi nila kay Phobio na kailangan niyang mabilis na sumanib kay Charybdis, kung hindi, sa oras na siya ay muling mabuhay ng mag-isa, wala na siyang pagkakataon. Kaya pumasok na siya sa loob. Kinaumagahan, habang masayang naghahanda ng pagkain si Milim, dumating ang nakababatang kapatid ni trainee na si Trya na may dalang anunsyo. Ang halimaw na si Charybdis ay muling nabuhay, ito ay may kapangyarihan na katumbas ng kapangyarihan ng isang Demon Lord. Agad nitong ikinagulat ang lahat, kaya sinabi niya kay Rimuru ang lahat. Si Charybdis ay ipinanganak mula sa magic essence ni Veldora, at ito ay kinuha ang anyo ng isang Megalodon. Naisip ni Rimuru na siya ang pinupuntirya ni Charybdis. Sa sandaling ito, nang haharapin na ito ni Milim, mabilis na iminungkahi ni Shion na sila na ang bahala dito. Sa sandaling ito, napagtanto ni Fuse na maliit ang tsansa ni Rimuru na manalo. Kahit hindi siya sigurado, lalaban pa rin si Rimuru, dahil ang layunin niya ay si Demon Lord Leon, na mas mahirap harapin kaysa kay Charybdis. Sa sandaling ito, dumating si Charybdis, at nagpadala rin si Gazel ng mga tao upang suportahan si Rimuru, kaya nagsimula silang maghiwalay at harangan ang mga tropa ni Charybdis. Hiniling din ni Milim kay Rimuru na hayaan siyang sumali sa labanan, ngunit tumanggi siya. Habang kinokontrol ni Saoi ang mga pating na umatake sa isa't isa, binuhat ni Ranga si Shion at ibinaba ang mga sundalo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ginamit nito ang kaliskis sa pag-atake sa kanila, dahilan para matumba silang lahat. Nang makita silang nahihirapan, nagpa siya si Rimuru na pumasok at lamunin ang lahat ng kaliskis nito. Pagkatapos ay nag-charge si Rimuru, at sinuri ng Great Sage na mayroon itong napakabilis na pagbabagong buhay, kaya hindi pa rin niya maaaring saktan si Charybdis, kahit na ang lahat ay nagtutulungan upang suportahan si Rimuru. Pagsapit ng gabi, hindi pa rin nila ito natatalo. Sa sandaling ito, nang mapagtantong si Milim ang pinupuntirya nito, pinayagan niya si Milim na hawakan ito. Doon niya napagtanto na ito ay talagang Phobio. Masayang tumakbo pasulong si Milim. Sa hindi inaasahan, natalo niya ito sa isang strike lang, at natagpuan ni Rimuru si Phobio. Matapos niyang alisin ang pakikialam ni Charybdis ay agad niya itong pinagaling. Nang malaman ng matandang ito na ang maliit na loli ay talagang isang Demon Lord, inakusahan niya si Rimuru ng bluffing, pagkatapos ay umalis siya. Nang magkamalay si Phobio, humingi siya ng paumanhin at sinabi sa kanila ang tungkol sa dalawang nakamaskara na clown, na nagngangalang T at Footman. Kaya napagtanto ng lahat na ito ay konektado kay Clayman. Nakapagtataka, hindi lang pinarusahan ni Rimuru si Phobio kundi pinakawalan din siya, na ikinagulat niya. Bigla ding dumating si Carrion. Naisip ni Rimuru na dumating siya para manggulo. Sa hindi inaasahan, sinuntok niya ang binata, at pumayag siya sa isang non-aggression pact kay Rimuru, saka umalis si Carrion. Sa sandaling ito, ang buong bayan ay nagdiriwang. Samantala, naliligo si Rimuru kasama ang kanyang harem. Biglang sinabi ni Milim na may gagawin siya, kaya nagpaalam siya kay Rimuru at umalis. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Rimuru si Shizu at ang mga bata. Kaya kinaumagahan, nagpa siya siyang iwanan ang bayan sa mga kamay ng lahat, at naglakbay kasama si Ranga patungong Ingrasya. Pagdating, nagtago si Ranga sa anino ni Rimuru. Nagsuot siya ng maskara bago pumasok sa lungsod, at natuklasan na ang lungsod na ito ay mas maunlad pa kaysa sa kanya. Salamat sa sulat ng rekomendasyon ni Fuse, nakilala ni Rimuru si Chairman Yuki.
Biglang napansin ni Yuki ang mastara ni Shizu, at agad na inatake si Rimuru. Salamat sa isang parirala mula sa kanyang nakaraang laro sa buhay, pumayag si Yuki na makinig kay Rimuru. Kaya sinabi ni Rimuru sa kanya ang mga pagtatapos ng sikat na manga at anime, na nagpasaya kay Yuki. Niregaluhan pa niya si Yuki ng manga, sa pamamagitan ng pagpapakopya kay Wise One ng kanyang mga alaala. Dahil ang hiling ni Shizu ay protektahan ang mga bata, inayos ni Yuki na maging guro si Rimuru sa paaralan, at ipinaalam ni Yuki kay Rimuru, na may isa pang napakalakas na estudyante si Shizu na nagngangalang Hinata Sakaguchi. Sinabi rin niya kay Rimuru na ang mga ipinatawag sa mundong ito, ay nagtataglay ng napakalaking enerhiya, na hindi kayang tiisin ng kanilang mga katawan. Nang malaman ni Rimuru na 5 taon na lang ang natitira para mabuhay ang 5 bata dito, nangako si Rimuru na gagawa siya ng paraan para mailigtas sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagpasok pa lang niya sa klase, inatake siya ng mga ito, at kaya, nakilala ni Rimuru ang kanyang mga estudyante. Nakapagtataka, nag-react si Veldora sa babaeng ito. Sa sandaling ito, walang sino man sa kanila ang nagbigay pansin sa kanya, kaya tinawag ni Rimuru si Ranga upang takutin silang makinig. Ngunit alam na hindi pa rin siya kinikilala ng mga bata, binigyan sila ni Rimuru ng pagsubok. Kinailangan nilang talunin siya sa loob ng 10 minuto. Umangat ang Kenya upang lumaban muna, ngunit gaano man siya umatake, hindi niya matamaan si Rimuru, at sa gayon, natalo siya. Sunod ay si Chloe. Akala niya ay nahuli niya si Rimuru, ngunit madali itong nakawala. Pagkatapos ay dumating si Gale, kasunod si Ryota. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagalit si Ryota at inatake si Rimuru, ngunit hindi pa rin siya manalo. Sa wakas, si Alice, sa kabila ng pagkakaroon ng mga kakayahan sa pagkontrol ng puppet, ay ganap na hindi nakakapinsala. Sa sandaling ito, sinuri ni Rimuru ang enerhiya sa loob ng mga bata, at napagtanto na matutulungan sila ng mga espiritu na kontrolin ito. Kaya nangako siyang ililigtas sila at sinabing, ipinagkatiwala ni Shizu ang mga bata sa kanya, kaya nagpa siya silang magtiwala kay Rimuru. Nang gabing iyon, hinanap ni Rimuru si Trainee, para humingi ng tulong sa paghahanap ng Greater Spirits. Ngunit hindi makontak ni Trainee ang Spirit Queen, kaya hindi pa niya ito matutulungan. At ganoon din, lumipas ang 1 buwan, habang tinuturuan ni Rimuru ang mga bata, naghahanap pa rin siya ng mga espiritu. Biglang lumitaw ang isang Sky Dragon, kaya nagpa siya si Rimuru na ipakita sa mga bata ang kanyang kapangyarihan. Nang salakayin nito ang tarangkahan ng lungsod, dumating si Rimuru, at natalo ito sa isang suntok. Nang gabing iyon, inanyayahan siya sa isang piging, upang pasalamatan siya sa pagliligtas sa kanilang buhay. Dahil alam ni Rimuru na ang lalaki ay isang mangangalakal, hiniling siya ni Rimuru na bisitahin ang kanyang bayan para makipagkalakalan. Sa kanyang pag-alis, isang babae ang nagbahagi ng impormasyon tungkol sa Spirit Queen, at ginabayan si Rimuru sa kanyang lokasyon. Nang mahanap ang pasukan, natakot ang mga bata. Biglang lumitaw ang isang landas ng liwanag, na humantong kay Rimuru sa isang silid na may robot. Napagtanto na ito ang pagsubok ng Spirit Queen, nakipagdigma si Rimuru. Sa hindi inaasahan, madali niyang natalo ang puppet, at sa gayon, lumitaw sa takot ang Spirit Queen, si Ramirez. Nang ipakilala niya ang sarili bilang isa sa 10 Great Demon Lords, inakusahan siya ni Rimuru ng bluffing. Nagalit ito sa kanya, dahil alam niyang pumunta rin si Milim dito para kausapin si Ramirez tungkol sa kanya, binigyan siya ni Rimuru ng cake. Pero sinisi pa rin siya ni Ramirez sa pagsira sa kanyang puppet, kaya nangako siyang bibigyan siya ng bago kung tutulungan siya nito, at agad naman itong pumayag. Nalaman ni Rimuru na ang isang tiwaling Spirit Queen ay naging isang Demon Lord, at na si Leon ay dating katulad niya, isang dating bayani na naging tiwali at naging Demon Lord, labis na nagulat si Rimuru. Ipinaliwanag ni Ramirez na pinapanatili niya ang balanse sa mundo, kaya nagpa siya siyang tulungan si Rimuru. Dinala niya sila sa pinakamalalim na bahagi ng kastilyo. Una ay si Gale, ngunit maaari lamang niyang ipatawag ang mga menor de edad na espiritu, kaya hinigop silang lahat ni Rimuru, at pinasama sila ni Wise One sa isang Greater Earth Spirit. Nagtagumpay sila, na labis na nagpapasaya sa mga bata. Sumunod ay si Alice, na nagpatawag ng Greater Sky Spirit, pagkatapos ay dumating kay Kenya. Sa hindi inaasahan, madali siyang nakatawag ng isang Greater Spirit. Ang espiritu ay masayang nagpahayag na gagawin niyang bayani si Kenya, at sumanib sa kanya. Pagkatapos ay dumating kay Ryota, na nagpatawag ng mga espiritu ng tubig at hangin. Ngayon si Chloe na lang ang natitira. Tumingin siya kay Rimuru at sinabing, "Mahal kita, Sensei." Casual na sinabi ni Rimuru na gusto niya siya. Ito ang nagpasaya kay Chloe.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatawag siya ng isang napakalakas na babae. Agad na lumipad ang dalaga at hinalikan si Rimuru. Nagulat ito sa kanya. Biglang may naramdaman si Veldora, maging si Ramirez ay nagsabi na siya ay lubhang mapanganib. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na pumasok ang dalaga sa katawan ni Chloe. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Ramirez na siya ay isang nilalang mula sa hinaharap, ngunit ang lahat ay maayos na ngayon. Ito ay lubos na nagpasaya sa lahat, kaya ginawa siya ni Rimuru ng isang bagong puppet. Nagpatawag siya ng demonyo para kontrolin ang puppet. Nang matapos, ipinaalam niya kay Yuki na maayos ang lahat, ngunit itinago niya sa kanya kung paano niya ito ginawa, kaya binigyan niya si Yuki ng isang tumpok ng manga. Labis na ikinatuwa ng binata. Habang ang lahat ay nagsasaya sa kanilang sarili, sa ibang lugar, sa sandaling iyon, isang demonyo ang naghihintay na ipatawag siya ni Rimuru. Ilang taon na ang nakararaan, pinatawag siya ng isang babae. Gusto niyang maghiganti sa isang kaharian. Minsan, noong tinitipon nila ang lahat ng adventurer, para talunin ng isang demonyo, nandoon din si Shizu. Nang mapagtanto nilang napakalakas ng demonyo, agad nilang sinubukang tumakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinarang ng mga sundalo ang kanilang pagtakas. Biglang lumitaw ang isang maliit na demonyo, ngunit mabilis itong nawasak, kaya't nahuli nila ang lahat. Sinabi nila na may mga demonyo pa rin dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon din si Nor. Ibinunyag niya na sila ang nagpatawag ng demonyo. Nang papatayin na ni Nor ang lahat, humakbang si Shizu para pigilan siya. Nang makitang walang epekto ang apoy kay Shizu, inilabas ni Nor ang kanyang sandata at nilabanan siya. Isang mapagpasyang pag-atake ang pinakawalan ni Shizu, ngunit ni isang buhok sa kanyang katawan ay hindi nito masunog. Doon siya nagsimulang magseryoso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naputol ng maskara ni Shizu ang isang braso niya. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang maskara ay isang infinite artifact na may kakayahang mag-compress ng oras, kaya nagpa siya siyang umatras. Pinaniwalaan nito ang lahat na nalutas na ang problema. Samantala, naalala ni Shizu na minsang sinabi ni Leon sa kanya, na ang ilang true ancestor na demonyo ay pinangalanan sa mga kulay, at ang black true ancestor ay pinangalanang Nor. Pagkatapos ay pumunta si Shizu upang salubungin ang hari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gusto niyang pagsilbihan siya ni Shizu. Nang marinig ni Shizu ang kanyang pangalan na Orthos, napagtanto ni Shizu na isa talaga siyang demonyo, kaya inatake siya nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli niya siya. Habang ipinagmamalaki niyang idineklara ang kanyang sarili na isang sinaunang demonyo at naghahanda na patayin si Shizu, biglang lumitaw si Nor. Dahil nakipagkasunduan siya sa babaeng iyon para ipaghiganti siya, kaya mabilis niyang inalagaan ang mga matatandang iyon. Habang tiwala pa rin si Orthos sa kanyang katayuan bilang isang sinaunang demonyo, ipinadala siya ni Nor sa kabilang buhay. Pagkatapos noon, sinabihan niya si Shizu na ilihim ito. Kinaumagahan, umalis na rin si Shizu. Samantala, patuloy na binabantayan ni Nor ang maskara, hanggang sa makita niya si Rimuru. Para naman kay Rimuru, nagpaalam siya sa mga bata at bumalik sa bayan. Nang makita silang umiiyak, ibinigay ni Rimuru kay Chloe ang maskara. Nangako rin siyang bibisitahin sila muli kapag nakapagtapos na sila. Kasama niyan, umalis na si Rimuru, pero binabantayan siya ni Hinata. Dahil si Hinata ay dating estudyante ni Shizu, isa na siyang kabalyero ng Holy Empire. Naniniwala siya na pinatay ni Rimuru si Shizu, at nagtayo pa ng isang maunlad na federasyon ng halimaw kaya sinimulan niyang subaybayan si Rimuru. Samantala, si Rimuru, ay ipinagkatiwala ang mga bata kay Teacher Tiz, pagkatapos ay agad siyang nag-teleport pabalik sa Tempest. Dahil nagkaroon siya ng non-aggression na kasunduan kay Beast King Carrion, ipinadala niya si Venom Arrow bilang isang sugo upang bisitahin ang kanyang kaharian. Samantala, si Rimuru ay nakikipag-cosplay kasama sina Shuna at Shion, at nagsulat pa ng isang talumpati upang paalisin si Venom Arrow, upang palakasin ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, na gumagalaw ng malalim sa lahat. Bago siya umalis, pinaalalahanan siya ni Rimuru na huwag magsimula ng anumang away. Nang makita ang kalmadong kilos ni Venom Arrow, panatag ang loob ni Rimuru, at sinabi rin niya sa lahat na maghandang tanggapin ang sugo mula sa Beast Kingdom. Biglang dumating si Trainee para maghatid ng announcement. Darating ang sugo mula sa Beast Kingdom sa loob ng 2 araw. Samantala, sa panig ni Yom, ginagawa niya ang kanyang makakaya upang matupad ang kabayanihang misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Rimuru, na nagsusulong ng ideya na ang kaharian ng halimaw ay pala kaibigan. Pagkabalik ni Yom ay agad siyang nagtungo sa mainit na bukal.
Nang marinig na ang Demon Lord Carrion ay nagpapadala ng sugo, nagulat ang lahat. Kinaumagahan, dumating ang sugo mula sa kaharian ng hayop. Ipinakilala ng batang babae ang kanyang sarili bilang si Albis, isa sa 3 bisketir ng Demon Lord Carrion. Nang mapagtanto na ang pinuno dito ay isang mahinang slime, na nakikihalubilo pa sa mga tao, nainis siya. Kaya't sinabi ni Rimuru kay Yum na umakyat at patunayan ang kanyang sarili, na ginawang pawis ng malamig ang binata. Sige, labas tayo lahat. Ngunit biglang nagalit si Shion at hiniling na labanan si Sofia ng one-on-one. Walang pag-aalinlangan, inatake ni Sofia si Shion. Habang nagpapalitan ng suntok ang dalawang babae, sinabihan ni Albis ang binata na labanan si Yum sa halip, kaya nagsimula na rin ang kanilang tunggalian. Nang makitang mahusay na lumaban si Yum, nalaman kaagad ni Rimuru na ito ang resulta ng pagsasanay ni Hakuro. Nang malapit nang ipaglaban ni Shion si Sofia, pumasok si Albis para pigilan sila. Sa huli, kinilala nila ang lakas ni Tempest. Nang akala nila ay ayos na ang lahat, nawalan ng kontrol si Shion sa kanyang magic power, na naging dahilan upang mamutla ang lahat. Kaya't sinabi ni Rimuru kay Shion na direktang pumutok sa kanya. Hinigop niya ito, na ikinagulat ng lahat. Nang gabing iyon, nagdaos sila ng piging. Naubos ng mga babae ang lahat ng alak ni Rimuru. Nang malaman na hindi siya makapag-produce ng marami dahil sa kakulangan ng prutas, iminungkahi ni Albis na isupply nila si Rimuru ng fruit in exchange para sa kanya na nagbibigay sa kanila ng alak. Kaya't inutusan ni Rimuru si Kobe na makipag-ayos sa kalakalan sa kanila. Pagkalipas ng ilang araw, umalis ang grupo ni Albis, ngunit iniwan nila ang ilang beastman upang matuto ng mga bagong diskarte. Nanatili rin si Grucius at sumama sa personal guard ni Rimuru. Sa mga oras na ito, bumalik si Venom Arrow. Nang kausapin ni Rigor si Rimuru tungkol sa agrikultura sa Beast Kingdom, nakaramdam ng labis na pagmamalaki ang ama ni Rigor, kaya nagpasya siyang pag-aralan ang kanilang mga diskarte sa agrikultura sa susunod na pagkakataon. Nang marinig na sinubukan ni Venom Arrow ang kanyang lakas laban kay Carrion, nagulat si Rimuru. Napagpasyahan niyang huwag nang hayaang malayang gumala ang lalaking ito. Sumunod, nagtungo si Rimuru sa kaharian ng Dwarven. Nang balak niyang iwan si Shion, nagsimula itong umiyak, kaya't wala siyang choice kundi isama siya. Nang makita ang grupo ni Geld na nagsusumikap sa paggawa ng kalsada, niregaluhan sila ni Rimuru ng ilang bar aisles ng beer. Sa wakas, nakarating na sila sa kaharian at nakilala si Gazel. Dahil alam niyang maayos ang pamumuhay ng kanyang mga dating nasasakupan, napakasaya niya. Gayunpaman, hindi pa rin makapaniwala si Doft, na ang musmos na batang babae, na mukhang baka na nakasuot ng busog, ay talagang isang Demon Lord, at kahit na kaibigan ni Rimuru. Nang subukan nila ang alak ni Rimuru, nagustuhan niya ito, ngunit sa sandaling inumin ito ni Rimuru, agad siyang detoxified ni Wise One. Nagulat silang dalawa nang malaman na ang Beast Kingdom ay nakikipagtulungan din kay Rimuru. Sa puntong ito, naging mausisa si Rimuru tungkol sa tinubuang bayan ni Yum, ang kaharian ng Falmouth. Kaya sinabi sa kanya ni Gazel ang tungkol dito. Isa itong malaking kaharian na nakikipagkompetensya sa mga bansang kanluranin. Gayunpaman, ganap na hinamak ni Gazel ang hari ng Falmouth. Biglang nalasing si Shion kaya kinailangan siyang ibalik ni Rimuru sa kanyang kwarto. Nang gabing iyon, matapos ipahayag ni Rimuru ang pagtutulungan ng dalawang bansa, agad itong pinuna ni Gazel bilang masyadong maikli at napakamura. Kaya nagpasya si Rimuru na matuto mula sa kanya. Pagkatapos nito, dinala ni Rimuru ang grupo ni Gobta upang maghanap ng ilang mga babaeng duwende, na nagpalunok sa mga lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating din ang grupo ni Kajen. Gabi na nang babalik na sila sa kanilang mga silid, sinalo sila ni Shuna at Shion. Dahil dito, lahat sila ay pinarusahan. Akala nila ay mapapatawad sila ng kanilang cuteness, ngunit sa halip, sinentensyahan sila ni Shuna na kumain ng luto ni Shion sa loob ng 1 linggo. Samantala, ipinadala ni Clayman ang kanyang mga subordinate sa domain ni Rimuru. Ang isa sa kanila ay lumapit kay Yum, humihiling na sumama sa kanyang panig. Dahil mababa ang tingin niya sa mga babae, nabugbog ang binata. Sa huli, pinayagan niya si Mayolan na sumama sa kanya. Samantala, bumalik si Rimuru sa akademya, ibinalita na ang mga bata ay nakapasa sa kanilang pagtatapos, kaya sinabi ni Rimuru na babalik siya sa Tempest. Ngunit mananatili siya ng 2 araw upang bigyan ng mga bata ng higit pang manga, pagkatapos ay ipinagkatiwala niya ang mga bata kay Tiz. Samantala, dinala ni Yum si Mayolan sa Nayon upang ipakilala siya sa lahat. Nang makita niya kung gaano kaunlad ang Nayon, labis siyang nagulat. Habang sinasanay ni Hakuro ang mga binata,
dinala rin ni Yum si Myolan, na sinasabing napakalakas niya. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ni Brucius. Sinabi pa niya, kung matatalo mo ako ang magiging alipors mo, at sa gayon, siya ay lubos na natalo. Sa puntong ito, tiwala si Gobta na kayang talunin ni Myolan ang matanda, kaya binalak ng grupo na maglagay si Myolan ng bitag para sa kanya. Sa pag-aakalang nagtagumpay ang kanilang plano, agad silang binugbog ng hindi nawawala kahit isang tama. Nang gabing iyon, naghahanap pa rin ng paraan si Gobta para makaganti sa kanyang amo. Napagtanto din nila na talagang maganda si Myolan at nagsimulang humiling sa kanya na magkaanak sa kanila. Samantala, nasa akademya pa rin si Rimuru, tinatalakay ang negosyo kay Mjolnir bago bumalik. Nilagdaan din ni Rimuru ang isang kasunduan sa kaharian ng Blue Moon. Nangako sila na titiyakin ang kaligtasan ng Tempest. Sa puntong ito, binanggit ng hari na, ang Tempest ay naging isang commercial hub, na ginagawa itong target para sa kaharian ng Falmouth. Samantala, napagtanto ni Falmouth na ang paglago ng Tempest, ay nakakaapekto sa kanilang ekonomiya, kaya nagpasya silang makipagsanib puwersa sa Western Holy Church upang sirain ang Tempest. Gayunpaman, kailangan nila ng isang dahilan, kaya nagpadala sila ng isang grupo ng 3 reincarnators sa Tempest upang pukawin ang gulo. Kahit nabigo sila na ang kanilang kalaban ay isang slime lamang, wala silang ibang pagpipilian kundi ang pumunta. Samantala, si Yum, kahit na binugbog ng kanyang amo, ay humiga sa kandungan ng isang babae. Sinamantala pa niya ang pagkakataong manligaw sa kanya, dahilan para mag-alinlangan si Myolan. Sa sandaling ito, naramdaman niya kung gaano kainit at palakaibigan ang lahat. Biglang nakipag-ugnayan sa kanya si Clayman, inutusan si Myolan na sundin ang kanyang utos, kung sumunod ito, ibabalik niya ang kanyang puso, kung hindi, papatayin niya si Yum. Naiwan ng walang pagpipilian, kailangang sumunod ni Myolan. Samantala, natuklasan ni Saoy na papalapit na ang hukbo ni Falmouth, kaya iniulat niya ito kay Venom Arrow. Biglang naghatid din ng mensahe si Albis, hiniling niya na kunin ni Tempest ang mga refugee ng Beast Kingdom, habang naghahanda sila para sa digmaan laban kay Milim. Ang balitang ito ay ikinagulat ng lahat, ngunit ang grupong ito ay nainggit, dahil ang buhay dito ay napakamaunlad. Kaya nagsimula silang gumawa ng gulo, sinabi na hinawakan ni Gabuzo ang kanyang puwetan. Dahil dito, nagsimulang magduda ang lahat kay Gabuzo. Sa sandaling iyon, dumating din si Gobta at humingi ng tawad sa kanila, ngunit naniniwala pa rin siyang hindi ito ginawa ni Gabuzo. Nagalit ito sa kanya, at na-activate niya ang mind control ng panatiko, ngunit wala itong epekto, dahil pinawalang bisa ni Shuna ang kanyang kakayahan. Napagtanto na nabigo ang kanilang plano, nagpasya silang ilabas ang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inutusan ni Clayman si Myolan, na i-activate ang isang magic barrier. Ngunit siya ay pinaghihinalaan ni Brucius, kaya nag-transform siya sa kanyang anyo ng Medjen. Biglang dumating si Yum at sinabing, sabihin mo sa akin ang totoo, at paprotektahan kita, dahil mahal kita, Myolan. Naantig nito ang kanyang puso, ngunit pinilit pa rin ni Myolan na buhayin ang hadlang, upang maprotektahan si Yum. Sa labas, ang Falmouth Empire ay nag-activate din ng isa pang hadlang, na nakapaloob sa Tempest. Biglang nawala ng lakas si Shion. Samantala, si Rimuru ay nakipaghiwalay sa mga bata upang bumalik sa Tempest. Habang naghahanda siyang gumamit ng spatial teleportation para bumalik, nakaramdam siya ng panganib, at agad na sinabi ni Wise One na sila ay napapalibutan ng isang hadlang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpadala rin si Saoy ng clone. Gaya nga ng sinabi niyang may napakalakas na kalaban, nawala siya. Sa sandaling ito, ang lahat ng mahika ni Rimuru ay pinaghihigpitan. Biglang sumulpot si Hinata, sinabing wawasakin niya ang buong kaharian ng halimaw ni Rimuru. Samantala, dahil nasa panganib si Gobta, naligtas siya ni Hakuro, ngunit dahil nagpapahina ang harang sa mga halimaw, natalo siya ng kalaban, kasama sina Gobta at Gabuzo. Sinubukan pa ring lumaban ni Shion. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang mga reinforcement ng kaaway at sinimulang patayin ang buong bayan. Sa panig ni Rimuru, nang mapagtanto niyang si Hinata ang babaeng ito, sinubukan niya itong kausapin, ngunit walang humpay itong inatake nito. Kahit na sinubukan niyang ipaliwanag na siya ay isang reincarnated na tao tulad ni Shizu, hindi pa rin siya naniwala sa kanya. Sa sandaling iyon, si Rimuru ay tinamaan ng pag-atake ni Hinata, na tumama sa kanyang espiritual na katawan. Sabi ni Wise One, kapag natamaan pa siya ng 3 beses, tapos na. Idineklara ni Hinata na papatayin niya si Rimuru para ipaghiganti si Shizu, at napagtanto ni Rimuru na may isang taksil sa akademya,
kaya't sinaktan niya si Hinata, ngunit patuloy itong pinalo sa kanya. Napagtanto na makakayanan niya ang isa pang pag-atake, dahil ang espada ni Hinata ay maaaring pumatay ng isang kaaway pagkatapos ng 7 strike. Tinawag ni Rimuru si Ifrit upang salakayin si Hinata, ngunit nawalan ng kontrol si Ifrit, dahil sa kakayahan ni Hinata na magnakaw ng kapangyarihan, kaya agad na naalala ni Rimuru si Ifrit. Habang umaatake si Hinata, ginamit ni Rimuru ang kanyang gluttonous na kakayahan, at nagsimulang mag-transform bilang isang halimaw. Pagkatapos ay hinatake niya si Hinata, kaya nagpatawag siya ng isang espiritu upang hulihin siya, at pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, na agad na naging sanhi ng pagkawala ni Rimuru. Sa pag-aakalang napatay niya si Rimuru, umalis si Hinata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabubuhay pa siya. Dahil noong tinawag niya si Ifrit, hinati ni Rimuru ang kanyang sarili, para labanan ni Hinata ang kanyang clone. Habang si Rimuru, nawalan ng pag-iisip sa kanyang walang katapusang IQ, ay napagtanto na may nangyari sa Tempest at hindi siya direktang makateleport pabalik, kaya nag-teleport siya sa kuweba ni Veldora. Doon, nakita niyang nasugatan si Saoi. Sinabi nila kay Rimuru na ang Tempest ay napapalibutan ng isang hadlang, at inaatake ng kaharian ng Falmouth. Sa sandaling iyon, habang sinusuri ng Wise One ang hadlang, inutusan ni Rimuru si Saoi na hanapin ang mga naglagay nito, habang papasok siya sa loob para hanapin ang lahat. Sa sandaling makita nila si Rimuru, tuwang-tuwa ang lahat, ngunit napansin niyang may tinatago si Rigor sa kanya, kaya mabilis na tumakbo si Rimuru. Samantala, sinusubukan ni Venom Arrow na hulihin si Myolan, ngunit pinigilan siya ni Brucius at Yum, at pinalo siya ng masama ni Yum. Nang dumating si Rimuru, sinabi kaagad ni Venom Arrow kay Rimuru, na si Myolan ang nag-activate ng harang na nagpapahina sa mga halimaw, ngunit may itinatago pa rin sila sa kanya, kaya nakiusap sina Yum at Brucius para sa kapatawaran ni Myolan. Gayunpaman, buong tapang na pinangako ni Myolan ang kanyang mga aksyon, at dinala si Rimuru sa plaza. Ito ay lubos na nagulat sa kanya, dahil napakaraming tao ang namatay, napagtanto niya na ang sarili niyang panuntunan ng hindi pag-atake sa mga tao ang naging sanhi nito, at na si Myolan ang naglagay ng hadlang, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang kalmado. Pagkatapos ay hiniling niya sa lahat na ipaliwanag ang lahat sa kanya. Lahat ito ay isinaayos ng kaharian ng Falmouth, at si Myolan ay nasa ilalim ng lahat ng bagay, siya ang mastermind. Dahil kontrolado niya ang puso ni Myolan, napilitan itong sumunod sa kanya, kahit alam niyang pawn lang si Myolan, kailangan pa rin siyang parusahan ni Rimuru. Sa sandaling iyon, pinuntahan ni Rimuru sina Hakuro at Gobta. Nang makita ang kanilang matinding pinsala, hiniling niya kay Wise One na pagalingin sila. Ngunit si Gobta, sa hindi makapaniwala, ay nagtanong kung buhay pa ang kanyang master. Halos hindi na siya nakaligtas sa kamatayan. Biglang nagtaka si Rimuru kung bakit wala si Shion. Natahimik ang lahat sa kalungkutan, at dinala nila si Rimuru sa plaza. Doon, hindi lang si Gabyuzo, pati na rin si Shion. Nagalit ito kay Rimuru, at sinabi niya sa lahat na gusto niyang mapag-isa, kaya umalis sila. Sinabi ni Shuna na lilitaw siya sa tuwing kailangan niya ito. Sa takot na ang kanyang aura ay makakaapekto sa lahat, muling inilabas ni Rimuru ang kanyang maskara. Sa sandaling ito, si Rimuru ay nasa matinding kalungkutan. Hindi alam kung ano ang gagawin, at kahit si Wise One ay walang paraan para buhayin sila. Habang si Rimuru ay malapit ng maunawaan ang lahat, si Eren ay sumugod upang sabihin sa kanya, ang tungkol sa isang alamat na maaring magbalik sa mga patay. Nabuhay muli ang kanyang pag-asa, at nakinig siya kay Eren. Ang kwento ay tungkol sa isang prinsesa ng dragon, ang anak ng isang tao at isang dragon. Ang kanyang ama na dragon ay nag-clone ng kanyang sarili sa isang maliit na dragon, upang manatili sa tabi ng kanyang anak na babae, ngunit nais ng hari na kontrolin ang prinsesa ng dragon, kaya pinatay niya ang maliit na dragon. Sa galit, winasak ng Dragon Princess ang buong imperyo kasama ang 10,000 katao, at naging Demon Lord siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuhay muli ang maliit na dragon, ngunit nawala ang kaluluwa nito at nabaliw, kaya kinailangan niyang isila ang kanyang dragon. Sa sandaling ito, napagtanto ni Rimuru na ang hadlang ay nagpapanatili sa mga kaluluwa ng lahat na nakulong. Kung siya ay naging Demon Lord, maaari niyang buhayin ang mga ito, na may 3% lamang na pagkakataong magtagumpay. Pagkatapos, inihayag ni Eren ang kanyang tunay na pangalan na Elrune, prinsesa ng dinastiyang Saryon. Habang si Rimuru ay lumikha ng isa pang hadlang, si Wise One ay nag-anunsyo, siya ay nagkaroon ng binhi ng Demon Lord pagkatapos makuha ang Orc Lord,
Ang natitirang gawain ay ang sumipsip ng mga kaluluwa ng 10,000 katao. Noon lamang siya maaaring mag-evolve bilang isang true Demon Lord. Nang malaman na nagpadala si Falmouth ng 20,000 tropa, natuwa si Rimuru. Sa sandaling iyon, hinanap niya si Mayolan, at sinabi sa kanya na kailangan niyang mamatay, na ikinagulat ni Yum, ngunit pinigilan siya ni Rimuru. Pagkatapos, sinaktan niya si Mayolan, ngunit nakakagulat na buhay pa ito, dahil binigyan ni Rimuru ng artificial na puso si Mayolan, upang palayain siya mula sa kontrol ni Clayman, na nagpasaya sa lahat. Biglang iminungkahi ni Rimuru na si Yum ang maging bagong hari ng Falmouth, na iniwan ang binata na nakatulala. Salamat sa suporta ni Mayolan at Brucius, pumayag siya. Sa sandaling iyon, inihayag ni Rimuru na siya ay magiging isang Demon Lord, upang buhayin si Shion at ang lahat. Na ikinagulat nilang lahat, kaya sinabi niya sa kanila na, bago siya dumating sa mundong ito, siya ay naging isang tao, at muling nagkatawang tao bilang isang slime, ngunit masaya siyang nakilala ang lahat dito, at itinuturing silang kanyang pamilya. Pagkatapos, humingi siya ng paumanhin sa kanila sa pagtatakda ng panuntunan laban sa pag-atake sa mga tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinisi ng lahat ang kanilang sarili, sa sobrang pag-asa kay Rimuru. Sa sandaling iyon, nakitang tinatanggap pa rin ng lahat ang pagsunod sa kanya, labis na ikinatuwa ni Rimuru. Kahit na gusto pa rin niyang bumuo ng mga bono sa mga tao, dahil alam niya na ang mga tao ay maaaring maging mabuti at masama, nagpa siya si Rimuru na maging isang Demon Lord, upang ipakita sa mga tao ang kanyang kapangyarihan, kaya lahat ay sinuportahan si Rimuru. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Rimuru na lipulin ang hukbo ni Falmouth ng mag-isa, dahil iyon ang kondisyon para maging isang Demon Lord, kaya inutusan niya ang lahat na maghiwalay at ibaba ang 4 na lokasyon na nagpapanatili ng kanilang hadlang. Kinuha ni Venom Aro ang silangan, kinuha ng grupo ni Hakuro ang kanluran, kinuha ni Gabiru ang timog, habang si Saoy ay kinuha ang hilaga. Sina Shuna at Mayolan ay mananatili ng isang hadlang para sa lahat. Sa pamamagitan nito, naghanda ang lahat para sa labanan. Pagkatapos ay natanto ni Rimuru na ang layunin ni Clayman sa pagsisimula ng digmaan ay magtipon ng 10,000 kaluluwa. Sa sandaling nasa posisyon na ang lahat, handa na si Rimuru na lipulin sila. Sa panig ni Venom Aro, sumugod siya sa kampo ng kaaway at nag-iisang pinunasan sila. Natapos din ni Gabiru at Saoy ang kanilang mga misyon, tanging ang grupo ni Hakuro ang natira. Habang hinahangad ng 2 kaaway na pumatay ng mas maraming tao, dumating ang grupo ni Hakuro. Madali nilang pinabagsak ang mga sundalo, na labis na ikinatuwa ng 2 kalaban, kaya't humakbang si Geld upang labanan sila ng isa-isa. Ang isa sa kanila ay tuwang-tuwa, sa pag-aakalang si Hakuro ay matatalo sa kanya, ngunit pagkatapos ay nakita niya si Hakuro na walang kahirap-hirap na humaharang sa kanyang mga pag-atake, na ikinagulat niya. Nang inakala niyang mas mabilis siya kaysa sa kanya, hindi niya inaasahan na mas mabilis pa si Hakuro, at madali siyang natalo. Habang patuloy na hinaharangan ni Gel ang taong ito gamit ang kanyang kalasag, na frustrated, pinalakas niya ang kanyang suntok para masira ang kalasag ni Gel. Hindi niya akalain na sasaluhin ito ni Gel at kaagnasan kaya nakaramdam siya ng takot. Nang makita niya si Hakuro, alam niyang natalo na ang tanga niyang kakampi kaya dali-dali siyang tumakbo. Nag-aalala, gustong lumakas, hinigop niya ang kaluluwa ng babaeng ito, at nakakuha ng napakabilis na mga kasanayan sa pagpapagaling, na nagpasaya sa kanya, sa pag-aakalang hindi siya matatalo. Hindi niya inaasahan na masusuntok siya ni Gel. Nang malapit na siyang matapos ay niligtas siya ni Raisin, at napagtanto niyang si Gel pala talaga ang Orc Lord, kaya hinarangan niya si Gel at tumakbo palayo. Sa puntong ito, natapos na nila ang misyon na sirain ang hadlang. Akala ni Shogo ay nakaligtas na siya, hindi niya alam na ang tunay na intensyon ni Raisin ay ang kunin ang kanyang katawan. Dahil palagi niyang inaalagaan ang mga reincarnator, para ilipat ang kanyang kaluluwa sa kanilang mga katawan. Sa panig ni Rimuru, sa sandaling iyon, nagsimula na siyang kumilos, lumikha ng isang mahiwagang hadlang, upang palibutan silang lahat. At pagkatapos ay sinimulan niya silang sirain, na naging dahilan upang makaramdam ng takot ang hari. Dahil sa isang iglap, kalahati ng kanyang mga sundalo ay nabura. Sa sandaling iyon, sumugod din si Raven, pagkatapos ay nagpakita sa kanila si Rimuru, at agad na sinira si Raven. Naramdaman ng hari na may mali, kaya humakbang siya para kausapin siya, ngunit pinagalitan niya si Rimuru, tinawag siyang maliit na alyansa ng halimaw, na nagpasindak sa kanya at naging dahilan ng pagdugo niya. Biglang na-unlock ni Rimuru ang kakayahan ng isang walang awa, na nagpapahintulot sa kanya na nakawin ang mga kaluluwa ng mga taong nawalan ng gana na lumaban,
kaya ginamit ni Rimuru ang walang awa para makuha ang lahat ng natitirang kaluluwa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naabot agad nito ang mga kinakailangan, dahilan para makaramdam ng antok si Rimuru. Biglang, natuklasan ng Wise One na mayroon pang isang nakaligtas, kaya sinabi ni Rimuru kay Ranga na ibalik siya at hulihin ang hari. Pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng mga bangkay doon upang ipatawag ang mga demonyo, at lumitaw si Noir. Ang pagtanggap sa utos ni Rimuru na hanapin ang survivor, na naging dahilan upang siya ay labis na nasasabik at kinilala niya si Rimuru bilang kanyang Panginoon. Biglang, ang tinig ng mundo ay umalangaw-ngaw, na nagpapahayag na si Rimuru ay nagiging isang demonyong Panginoon, kaya lahat ng kanyang mga nasasakupan ay pagpapalain. Sa puntong iyon, binawi ni Ranga si Rimuru. Habang hinihintay ng lahat ang pag-evolve ni Rimuru, patuloy na in-upgrade ni Wise One ang mga kasanayan ni Rimuru. Naging endless regeneration, totoong Demon Lord, Universal Thread, kanselahin ang natural effects. Ngunit nang sinubukan ni Wise One na i-upgrade ang kanyang sarili, paulit-ulit siyang nabigo, kaya nagpa siya si Wise One na sumanib sa decay skill, at matagumpay na na-upgrade para maging Wise King Raphael, ang susunod ay ang skill ng Tyrant King. Samantala, inakala ni Raizen na nakatakas na siya, ngunit hindi niya inaasahan na matuklasan siya ni Noir. Sa pag-aakalang isa lang siyang ordinaryong demonyo, nagpatawag siya ng isang mataas na antas na dakilang espiritu, ngunit madaling natalo ito ni Noir. Nang malapit na siyang lumaban hanggang sa kamatayan, napagtanto niya na si Noir ay ang 7 kulay na tunay na ninuno, na nagpasindok sa kanya, dahil si Rimuru ay nagpatawag ng napakalupit na demonyo sa mundong ito, kaya siya ay bumagsak at namatay. Samantala, matagumpay na umunlad si Rimuru, at oras na para pagpalain ang kanyang mga nasasakupan, na naging dahilan ng pagkahimatay ng lahat. Sa sandaling iyon, nakontrol na ni Raphael ang katawan ni Rimuru, na sinasabi kay Venom Arrow na pagkatiwalaan siya at ipaubaya ang lahat sa kanya, kaya tinipon niya ang mga kaluluwa ng lahat. Biglang lumitaw si Noir. Alam na walang sapat na mahiwagang enerhiya si Rimuru para buhayin ang lahat, inalok niya ang dalawa sa kanyang mga nasasakupan kay Rimuru. Dahil doon, nagkaroon ng sapat na mahiwagang enerhiya si Rimuru at nagsimulang buhayin ang lahat. Nang mahimatay si Rimuru, agad siyang sinalo ni Noir at inilagay sa entablado. Sa puntong iyon, nagising si Shion. Bago magsimula ang labanan, si Venom Arrow, sa takot na mawala si Rimuru sa kanyang sarili kung siya ay magiging demonyong Panginoon, ay gumawa ng isang lihim na code kay Rimuru, na nagsasabi na ang luto ni Shion ay kakilakilabot. Sa sandaling iyon, nagising din si Rimuru. Nakita si Shion sa kanyang harapan, si Rimuru at ang lahat ay napakasaya. Biglang nagiba ang pakiramdam ni Rimuru, tapos sabi ni Raphael, nag-evolve na ang lahat. Nang malaman ni Rimuru na ang Wise One ay naging Wise King, laking gulat niya. Biglang tinanong ni Venom Arrow ang password sa harap ni Shion, na ikinabahala ni Rimuru, alam niyang ginugulo siya ng lalaking ito, inalok siya ni Raphael na ibigay ang sagot. Tumulong na ibalik ang sitwasyon, kaya nagalit si Shion, nagluto para mabusog ang tiyan ng binata. Sa sandaling iyon, sinabi ni Venom Arrow kay Rimuru na sa loob ng 3 araw na si Rimuru ay natutulog, ang Demon Lord Milim ay nagdeklara ng digmaan kay Carrion, kaya dinala ni Carrion ang lahat ng kanyang mga tao sa Jure Forest, pagkatapos ay nilabanan niya si Milim ng isa-isa. Kahit nagamit ang kanyang pinakamalakas na anyo, hindi niya kayang talunin si Milim, kaya pinakawalan ni Milim ang kanyang tunay na kapangyarihan, at sa isang welga lang, nawasak ang buong kaharian ni Carrion. Sa kanyang pagtataka, tinulungan din ng Heavenly King na si Frey si Milim. Nang malaman ni Rimuru na parehong pumunta sina Frey at Milim sa lokasyon ni Clayman, napagtanto niya na si Clayman ang humihila ng mga string, at nangako siyang tutulungan ang lahat na iligtas si Carrion. Habang hindi siya sigurado kung ano ang gagawin, lumitaw si Noir, binabati si Rimuru sa pagiging isang demonyong Panginoon. Ngunit hindi maalala ni Rimuru kung sino siya, at sinabi pa sa kanya na maaari na siyang umuwi. Nagdulot ito ng pananakit kay Noir. Napagtanto niyang hindi lang siya isang ordinaryong demonyo, ngunit gusto niyang pagsilbihan si Rimuru, na ikinagulat ni Rimuru. Ngunit tinanggap niya ito, kaya pinangalanan niya itong Diablo. Pagkatapos ay nag-evolve si Diablo, at inihayag ni Raphael, na nasuri na ang walang katapusang prison ni Veldora. Kaya hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa kanluraning simbahan. Agad na nag-teleport si Rimuru sa kuweba ni Veldora, at lumikha ng isang clone upang magsilbing sisidlan para kay Veldora. Sa wakas, muling isinilang si Veldora. Dahil masyadong boring sa loob ng Rimuru, binasa ni Veldora ang lahat ng manga sa alaala ni Rimuru, at opisyal na naging Otako Dragon.
Sa sandaling iyon, inanunsyo ni Rafael na na-unlock ni Rimuru ang 4 na bagong ultimate skills na ikinagulat ni Rimuru. Para pakalmahin si Veldora, hiniling niya sa kanya na kontrolin ang kanyang aura, para hindi matakot ang lahat. Ngunit si Veldora ay nag-transform sa isang Super Saiyan, na ginawang walang magawa si Rimuru, kaya dinala ni Rimuru si Veldora pabalik sa nayon, ngunit akala ng lahat na siya ay peke. Nang kumpirmahin ito ni Trainee, napagtanto ng lahat na siya ang tunay na pakikitungo. Sa sandaling iyon, nang marinig nilang sinabi ni Veldora na malapit niyang kaibigan si Rimuru, tuwang-tuwa ang lahat. Kaya noong gabing iyon, nagsagawa sila ng isang party, habang kinailangan ni Rimuru at Benimaru na kumain ng luto ni Shion, akala nila ay tapos na sila para sa oras na ito. Sa hindi inaasahan, napakasarap. Lumalabas na natanggap ni Shion ang skill cook noong siya ay muling nagkatawang tao, kaya't ang dalawa ay napakasaya na hindi sila namatay. Kinaumagahan, ipinakilala ni Rimuru si Diablo sa lahat, siya ang magiging pangalawang secretary niya. Sa puntong ito, nagpa siya si Rimuru na sabihin sa buong mundo na siya ay isang Demon Lord, at hamunin si Clayman, kaya nagsimula siyang magplano at magtalaga ng mga gawain sa lahat, kabilang ang grupo ni Albis. Biglang dumating si Fuse, upang suportahan si Rimuru laban sa Falmouth Kingdom, ngunit nang marinig niyang sinabi ni Rimuru na nakipag-ayos na siya sa kanila, nagulat siya. Sa sandaling ito, dumating din si Gaggle upang batiin si Rimuru sa pagiging Demon Lord. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may dumating na ibang grupo ng mga estranghero. Nakilala siya ni Gazel na mula sa dinastiyang Saryon, at ang katawang ito ay isang pekeng katawan lamang niya. Nang makita niya si Rimuru, nagalit siya, dahil akala niya ay naakit ni Rimuru ang kanyang anak. Akmang lalabas na siya, pumagitan si Eren, kaya ipinakilala siya ni Eren bilang kanyang ama, si Duke Errol. Samantala, si Yuki ang nagtaksil kay Rimuru, ang taong nag-leak ng impormasyon kay Hinata para maalis siya, at tinulungan niya si Laplas na buhayin ang Demon Lord na si Kozarim, ngunit siya ay naging isang babae. Si Laplas, Footman, at Clayman, ay pawang mga subordinate ni Kozarim. Kaya sinabi ni Laplas kay Yuki na, mayroong isang misteryosong templo sa Western Church, at si Laplas ay nakatagpo ng isang napakalakas na vampira doon. Siya ang Demon Lord Valentine, at siya din ang Pope ng Western Church. Ang kanyang lakas ay kapantay ni Kozarim. Noong gusto pang imbestigahan ni Yuki ang simbahang ito, sinabi ni Laplas na nakipag-alyansa siya sa 3 Demon Lords, si Milim, Frey, at Clayman, para makalaban nila si Valentine. Samantala, ipinagpatuloy pa rin ni Rimuru ang pagpupulong. Ngunit nang mapansin ni Rimuru na nawawala si Veldora, lumitaw ang binata ng Otako na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay nagpa siya si Fuse na matulog, kaya hinila ni Gazel at Errol si Rimuru sa isang tabi para mag-usap ng pribado. Pinagalitan nila si Rimuru sa muling pagbuhay sa masamang dragon na iyon nang hindi nagpapaalam sa kanila. Habang ang dalawa ay nag-aalala tungkol sa pag-atake ng Western Church sa Tempest, dahil si Veldora ay kanilang kaaway. Ngunit nagpa siya pa rin silang makipag-alyansa kay Rimuru, kaya ipinagpatuloy nila ang pagpupulong. Sa puntong ito, nag-aalala tungkol sa kanluraning simbahan, at sa pagiging napakalakas ni Hinata. Iminungkahi ni Diablo na kumilos muna sila. Biglang tumayo si Shion para kunin ang gawain kay Diablo, ngunit pinigilan siya ni Rimuru. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gusto rin ni Veldora na makilahok, kaya inutusan siya ni Rimuru na maupo. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang si Yuki pala ang nagtaksil sa kanya. Habang pinagpatuloy nila ang meeting, biglang tumakbo si Ramirez para ibalita, mawawasak ang Tempest na iyon, na ikinagulat ng lahat. Hindi nila inaasahan na nahuli siya ni Diablo. Nang malaman nila na Demon Lord din si Ramirez, hindi na sila nagulat, dahil sapat na ang muling pagkabuhay ni Veldora. Ngunit hindi pa rin siya naniniwala na nabuhay muli si Veldora, sinabing susuntukin niya ito sa mukha. Sa hindi inaasahan, sa pagyayabang niya ay nahimatay siya. Sa sandaling ito, sinabi ni Rimuru na ihahayag niya sa publiko sa lahat na siya ay isang Demon Lord, at ikakalat ni Rimuru ang chismis na aksidenteng nasira ng hukbo ni Falmouth ang selyo ni Veldora, at nabura silang lahat ni Veldora. Nakumbinsi ni Nayom at Rimuru si Veldora na maging tagapagtanggol ng kagubatan. Nang malaman nila na si Yom ang magiging bagong hari ng Falmouth, nagpa siya si Gazel na subukan siya, ngunit nang makita ang kanyang determinasyon para sa babaeng mahal niya, tinanggap niya at nangakong tutulungan si Yom. Biglang nagtanong si Errol, hindi alam kung paano gagamitin ni Rimuru ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay ipinakita ni Rimuru ang kanyang Demon Lord aura, at sinabing gagawa siya ng isang mundo kung saan ang lahat ay mabubuhay ng masaya.
kaya nagpa siya si Errol na makipag-alyansa kay Tempest. Sa gayon, magkasama silang nagtatag ng isang alyansa. Sa puntong ito, haharapin muna ni Rimuru si Clayman, dahil iniistorbo niya si Rimuru. Samantala, sa panig ni Clayman, naisip niyang patay na si Myolan, kaya sinimulan niyang i-target si Rimuru sa piging ng Demon Lord. Sa sandaling ito, pinaalalahanan siya ni Laplace, na huwag masyadong magtiwala sa kanyang kontrol kay Milim, dahil siya ay isang sinaunang Demon Lord bago pa man si Kazurim. Samantala, nagulat si Rimuru, dahil ang masasamang puppet na ibinigay niya kay Ramirez ay nagsisilbing mabuti sa kanya, habang si Ramirez ay abala sa pagbabasa ng manga. Biglang sinabi ni Ramirez na mawawasak ang Tempest, dahil si Clayman, Frey, at Milim ay nagmungkahi ng isang piging ng Demon Lord, isang araw kung kailan magtitipon ang lahat ng Demon Lords. Naniniwala si Clayman na pinatay ni Rimuru si Myolan. Isa sa mga subordinate niya, si Rimuru lang ang pinupuntirya niya, pero nagpapadala rin siya ng tropa dito. Biglang nakita ni Ramirez na buhay pa si Myolan, kaya napagtanto niya na niloko siya ni Clayman at ang iba pang Demon Lords. Sa puntong ito, dahil siya ang nagpaalam sa kanila, nagpa siya si Ramirez na manatili at mag-watch off sa kanila, na iniwang walang magawa si Rimuru. Nang gabing iyon, nang naliligo ang mga babae, kailangang maligo si Rimuru kasama ang mga lalaki. Kaya noong gabing iyon, sabay-sabay kumain ang lahat. Talagang nagustuhan ni Trainee at ng iba pa si Ramirez. Sa puntong ito, iniulat ni Xian ang proseso ng interogasyon ng hari ng Falmouth sa lahat. Nang malaman nila na ang nahuli ni Diablo ay si Raisin, ang bayani ng Falmouth, laking gulat nila. Kaya iminungkahi ni Rimuru na ibalik ni Yum ang 3 bilanggo, at ipinadala niya si Diablo upang tulungan siya. Bagamat gusto ni Yum na manatili kay Rimuru, nangako siyang tatapusin ang gawain sa lalong madaling panahon. Biglang, iniulat ni Saoy, na ang hukbo ni Clayman ay nagtitipon sa teritoryo ni Milim, at ang commander ay si Yamza, ang gitnang daliri, isa sa 5 daliri, mga subordinate ni Clayman. Si Myolan ang singsing na daliri. Biglang sinabi ni Rafael kay Rimuru, na ang tunay na target ni Clayman ay ang mga paa ng Demon Lord, at pinupuntirya niya ang mga refugee citizen ng Beast Kingdom, na nagpagalit sa grupo ni Albis. Habang sina Veldora at Ramirez ay abala sa pagbabasa ng manga, nagpa siya si Rimuru na ipadala si Venom Arrow upang pigilan si Yamza. Sa puntong ito, hindi alam ni Rimuru kung paano dadalhin ang kanyang hukbo doon sa tamang oras. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Rafael, salamat sa husay ng spatial domination, maaaring i-teleport ni Rimuru ang kanyang hukbo, ito ay nagpasaya kay Rimuru. Dahil natulungan siya ni Rafael na malutas ang lahat, kaya handa na silang umalis. Sa sandaling ito, hindi alam ni Rimuru kung paano mahahanap si Clayman, kaya iminungkahi ni Xion ang paglusot sa piging ng Demon Lord. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Ramirez, na maaaring dumalo si Rimuru ngunit maaari lamang magdala ng 2 bodyguard. Sa puntong ito, walang naniniwala na ipagkakanulo sila ni Milim, kaya nagpa siya si Rimuru na pumunta sa piging ng Demon Lord para imbestigahan ang lahat. Napagtanto na ang hindi pagdadala kay Xion ay magdudulot ng kaguluhan, nagpa siya si Rimuru na kunin sina Xion at Ranga. Bigla na lang gustong sumama ni Veldora, pero sinabihan siya ni Rimuru na manatili sa bahay, nangako itong ipatawag siya kung may panganib na dumating. Sa sandaling ito, iminungkahi din ng magkapatid na trainee na maging mga bodyguard para kay Ramirez, kaya pumayag si Rimuru. Sa panig naman ni Milim, labis ang pagkadismaya ng kanyang 2 subordinate na sina Midray at Hermes, dahil pinilit sila ni Milim na magtrabaho kay Yamza, ngunit kailangan nilang magtiis. Ninsalto man sila ng nakakainis na lalaki na ito, humingi pa ng kaunting tawad si Hermes sa kanya. Kaya pinalayas ni Midray si Hermes para protektahan siya. Pagkaalis niya, tinulungan niyang makabangon si Hermes. Kinaumagahan, handa nang umalis ang hukbo ni Rimuru. Nangako ang grupo ni Venom Arrow at Albis na ibabalik ang tagumpay, kaya agad na nag-teleport si Rimuru sa lahat. Si Veldora, nang makita ang pananabik, ay gustong sumali, na naging dahilan upang si Rimuru ay walang magawa. Kaya't nagpaalam si Rimuru sa lahat, habang sina Yum at Diablo ay bumalik upang sakupin ang Falmouth. Sa puntong ito, sinabi ni Yamza kay Clayman na muling nabuhay si Veldora. Dahil narinig niya ang mga chismis na sinadyang kumalat si Rimuru, kaya naisip ni Clayman na si Veldora ang sumira sa Falmouth, at si Rimuru ay isang mahinang putik lamang, kaya nahulog sila sa bitag ni Rimuru. Habang inaalala ni Frey kung kailan hindi kontrolado si Milim, inosente pa rin na parang baliw. Ipinakita ang bagong sandata na ibinigay sa kanya ni Rimuru, binigyan din ni Frey si Milim ng 1 kwintas.
Pagkatapos ay si Milam ay kontrolado ni Clayman, na labis na ikinatuwa niya habang patuloy niya itong binubugbog. Kahit na nakipagtambalan siya kay Clayman, hindi pa rin matiis ni Frey ang lalaki. Sa kabilang banda, hinanap ni Leon si Ray, halos sumakit ang puwet doon. Sa puntong ito, pinag-usapan ng dalawa ang kahilingan ni Clayman na mag-host ng isang piging para sa Demon Lord. Hindi maintindihan ni Ray kung bakit pumanig si Milam sa kanya, dahil si Milim, tulad ni Ray, ay isang sinaunang Demon Lord. Naniniwala rin si Leon na may kapangyarihan si Rimuru, hindi tulad ng sinabi ni Clayman. Nang sabihin niya kay Ray na muling nabuhay si Veldora, biglang lumitaw si Velzard, ang Ice Dragon, isa siya sa tatlong nakatatandang kapatid na babae ni Veldora. Bagamat narinig niya ang mga chismis ni Rimuru, naniniwala pa rin si Leon na si Rimuru ang nagsira ng selyo ni Veldora, dahil pinatigil din niya ang eksperimento sa pagpapatawag ng reincarnation ni Leon. Nagulat ito kay Ray, kaya umalis si Leon. Samantala, tinulungan ni Rimuru si trainee na maging isang espiritong humanoid, para makaalis siya sa kagubatan at samahan si Ramirez. Dahil ang piging ng Demon Lord ay gaganapin ngayong gabi, si Rimuru ay naghahanda na dumalo sa kaganapan. Sa puntong ito, iminungkahi ni Venom Arrow na direktang salakayin ni Hakuro at Saoi ang kastilyo ni Clayman. Dahil alam nilang si Clayman ang pinakamagaling sa pagkontrol sa pag-iisip, agad na iminungkahi ni Shuna na sumali sa labanan. Biglang sumulpot si Saoi, at nangako silang iingatan si Shuna, kaya pumayag si Rimuru. Sa gabi, tinambangan ni Venom Arrow ang hukbo ni Clayman. Dahil si Venom Arrow ang general, agad niyang inutusan si Gel na umatake. Biglang bumukas ang lupa, na ikinatakot nilang maihi ang kanilang mga sarili, ang grupo ni Gabiru ay humarap sa mga maaaring lumipad. Sa puntong ito, inutusan din ni Venom Arrow ang grupo ni Albis na lumabas, kaya nagsimula silang maghiwa-hiwalay upang hanapin ang kalaban. Natagpuan ni Phobio sina Tia at Footman upang maghiganti sa kanila sa panloloko sa kanya noong nakaraan, at dumating din si Gel upang tulungan siya. Napagtanto ni Yamza na hindi maganda ang sitwasyon. Pagbalik, nahawakan siya ni Clayman, kaya agad siyang naghanap ng dahilan para makatakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya makapag-teleport, at nadiskubreng tinambangan siya ni Albis, kaya't nagpa siya siyang ilabas ang lahat, at nagsimulang mag-away ang dalawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpadala siya ng mga tao upang tambangan, ngunit sila ay ginawang bato ni Albis. Nang akala niya ay malapit na siyang manalo, lumitaw si Gobta mula sa kanyang anino. Nang makitang madaling hinarangan ng maliit na hipon ang kanyang pag-atake, na ikinagulat niya. Kaya tumalikod siya at sinabihan si Albis na labanan siya ng isa-isa, habang si Gobta ay masaya na nakatakas mula sa taong ito. Si Gabiru ay nakikipaglaban kay Hermes, habang si Sofia ay binubugbog ng masama ng pinuno ng angkan na iyon. Inakala ni Sofia na sila ay mga subordinate ni Clayman, ngunit hindi niya alam na sila ay mga sumasamba sa dragon na nagtatrabaho para kay Milam. Nang makitang bumagsak si Hermes ay labis siyang natuwa, at ipinahayag niya sa kanilang dalawa, na siya rin ay isang dragon nyo, tulad ni Gabiru, ngunit si Gabiru ay nag-evolve, at sila ay mga inapo ng mga tao at mga dragon. Sa puntong ito, tinanggap niya ang dalawa para labanan siya ng isa-isa. Naisip ng panig ni Yamza na sa paghahati sa mga clone, maaari nilang talunin si Albis. Ngunit sa hindi inaasahan, nag-transform siya at madaling pinunasan ang kanyang mga sundalo, at natalo siya sa isang welga lang. Nang siya ay natakot at sumuko, hindi niya inaasahan na makokontrol ni Clayman ang kanyang mga braso, na napilitang mag-transform si Yamza bilang isang cherry disc, habang sina Gabiru at Sofia ay binubugbog ng masama ng pinuno ng angkan. Nakita nila ang cherry disc, napagtanto kung gaano ito mapanganib, kaya nagpa siya silang lahat na makipagtulungan, habang si Albis ay hindi alam kung paano ito pipigilan. Nagsimulang humakbang si Venom Arrow, sa isang hampas lang, nagawa niya itong mawala, naiwan si Albis at ang pinuno ng angkan na nagulat sa kanyang lakas. Biglang hinamon ni Venom Arrow si Midray, ngunit nang marinig ni Gabiru na sila ay mga subordinate ni Milam, tumigil siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gusto pa nilang mag-away, dahilan para mamutla ang grupo. Biglang napaatras ang dalawa, at sa wakas ay nagkaroon ng kapayapaan ng grupo. Samantala, napagtanto ni Tia at Footman na nabigo ang plano, kaya nakipagdeal sila kay Gel at Phobio, pero sa hindi inaasahan, nagtitimpi pa rin si Gel, kaya nagdesisyon silang umalis. Sa huli, nanalo pa rin sila. Samantala, handa na rin si Rimuru, kaya umalis si Shuna para pumasok sa kastilyo ni Clayman. Habang tinatanong ni Rimuru sina Veldora at Ramirez tungkol sa iba pang mga Demon Lord, lumabas ang teleportation gate.
lumabas ang isang maid para salubungin sina Ramirez at Rimuru na dumalo sa party ng Demon Lord. Sa panig ni Shuna, pagpasok nila sa teritoryo ni Clayman, napalibutan sila ni Edelman, isa sa 5 daliri ni Clayman. Kaya pinatawag niya ang pinakamalakas niyang zombie para salakayin sila. Napagtanto ni Shuna na si Edelman ang controller. Kaya gumawa siya ng hadlang para lipulin ang kanyang mga sundalo, na ikinagalit niya at inaatake siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gumamit si Shuna ng banal na mahika, na ikinagulat niya. Dahil nawalan siya ng pananampalataya sa Diyos, at hindi na niya magagamit ang banal na mahika, natali rin siya sa sumpa ng Demon Lord Kazalim. Sa puntong ito, ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Shuna. Ngunit sa hindi inaasahan, nagawang baliktarin ni Shuna ang kanyang mahika, dahilan upang mawala ang kanyang hukbo. Biglang lumuhod si Edelman at nagpasalamat kay Shuna sa pagpapalaya sa kanya, dahil nawala ang kanyang pananampalataya sa kanyang Diyos na si Lam-Inaz, at gusto niyang sundan si Rimuru, na nakikita siyang isang bagong Diyos, kaya pinamunuan niya sila sa kastilyo. Samantala, dumating si Rimuru sa party at nakilala si Rei, agad niyang napagtanto na napakalakas ng Ancient Demon Lord. Kaya't nakilala niya ang ibang Demon Lords. Napagtanto ni Rimuru na ang kasambahay na sumusunod sa Demon Lord Valentine, ay ang tunay na Demon Lord. Samantala, si Dino, nang makilala si Ramirez, ay agad na nagsimula ng gulo sa kanya, pagkatapos ay dumating si Frey. Biglang nagsimulang maging heart-to-heart si Leon kay Rimuru. Sinuntok ni Rimuru si Leon para kay Shizuo, ngunit tumanggi si Leon at sinabing ipinagkaloob niya kay Shizuo ang kanyang buhay, at nangakong anyayahan si Rimuru sa kanyang kastilyo. Sa puntong ito, dumating din sina Milam at Clayman, nakita niyang hinampas niya si Milam, na ikinagulat ng lahat. Ngayon, lahat ng Demon Lords ay nagtipon na, kaya inakusahan ni Clayman si Rimuru bilang isang pekeng Demon Lord, at sinabing nakipag-partner siya kay Carrion, na lumabag sa kasunduan ng Demon Lords. Inakusahan pa niya si Rimuru na pumatay kay Mayolan, isa sa mga nasasakupan niya, kaya humingi siya ng parusa para kay Rimuru. Pagkatapos ay si Rimuru naman ang ipagtanggol ang sarili, na sinasabing buhay pa si Mayolan at ipinakita sa lahat kung paano niya nilikha si Cheridis. Kaya't ang lahat ay nagsimulang mag-alinlangan kay Clayman, habang patuloy niyang inaakusahan si Rimuru ng walang ebidensya, at iniinsulto siya bilang isang hamak na putik, na umaasa lamang kay Veldora, kaya nagsimulang ipakita ni Rimuru ang kanyang lakas, at sinabi sa lahat, na ayaw niyang maging Demon Lord. Gusto lang niyang bumuo ng isang bansa kung saan ang lahat ay mabubuhay ng masaya. Pagkatapos ay hinamon niya si Clayman. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabihan ni Clayman si Milam na labanan si Rimuru ng isa-isa. Sa puntong ito, nagpa siya si Rimuru na iligtas muna si Milam. Kaya hinayaan niya si Xian na labanan si Clayman, at sinuntok siya nang hindi nawawala ang isang tama. Nagalit ito sa kanya, at sinimulan niyang tawagan ang kanyang mga nasasakupan, kaya gumawa si Rey ng isang hadlang sa arena, para maglaban sila sa isa't isa. Biglang sinimulan ni Milam ang pag-atake kay Rimuru, habang sina Xion at Ranga ay sumalungat din sa kanilang mga umaatake. Sa labas, si Beretta, bagaman sumusunod kay Ramirez, ay nais pa ring tulungan si Rimuru. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinanggihan siya ni Rey, kaya ipinaliwanag niya na gusto niyang gantihan si Rimuru sa paglikha sa kanya, at nangakong mananatili siyang tapat kay Ramirez mula ngayon. Kaya pumayag si Rey na sumali siya sa labanan. Sa puntong ito, napansin din ni Rey na ang kulay itim na Noaro ay naglilingkod kay Rimuru, at nakita siyang napaka-interesante. Habang si Xion ay nahihirapan, si Beretta ay dumating upang tulungan siya, at hiniling ni Rimuru kay Rafael na suriin ang sumpa na nagbubuklod kay Milam. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang mahahanap na spell, kaya sinubukan ni Rimuru na gamitin ang Tyrant Engravings para ma-absorb ang magic ni Milam, ngunit napunta sa kanyang bitag. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Veldora na ikinagulat ni Rimuru. Nagbabasa pala ng manga ang binata ngunit nalampasan niya ang huling kabanata, kaya pumunta siya kay Rimuru. Sa puntong iyon, ibinigay ni Rimuru si Milam kay Veldora, at agad na sumugod sa kinaroroonan ni Ranga. Bigla niyang narinig ang Fox na humihingi ng tulong sa kanya, kaya nagpa siya si Rimuru na iangat ang control spell dito. Pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Ranga at lumipat patungo sa kinaroroonan ni Clayman. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niyang nakipag-ayos na si Beretta sa papel ni Clayman, at humingi ng permiso kay Rimuru para manirahan sila ni Ramirez sa Tempest. Samantala, ang Otako Dragon ay patuloy na naghahagis ng Hadokens kay Milam. Habang pinahihirapan ni Xion si Clayman, naikinabigo niya, kaya ginapos niya si Xion. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, madaling nakalaya si Xion,
at sinabi sa kanya na mahina siya bilang isang kuol at hindi karapat-dapat na maging Demon Lord. Nagalit ito, at nag-transform siya, kaya inatake niya si Xion, ngunit sinuntok pa rin siya sa mukha. Sa puntong ito, humingi siya ng tulong kay Milim, para lamang mahanap si Veldora gamit ang Kamehameha ni Goku. Habang sinusubukan niyang utusan si Milim, nagulat siya dahil hindi siya nakontrol. Nagkukunwari lang siyang niloloko si Rimuru, kahit si Carrion ay buhay pa, na ikinagulat niya hanggang sa kanyang kaibuturan. At napagtanto ng lahat na may ibang tao sa likod ni Clayman. Kaya tinamaan siya ni Xion ng pangwakas na atake. Nang makitang natapos na ang lahat, itinaas ni Ray ang mahika. Sa puntong ito, napagtanto ni Clayman na siya pala ang niloko sa simula, maging si Raphael ay napagtanto ang lahat, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Rimuru. Sa puntong ito, sinisi ni Carrion si Milim sa pagsira sa kanyang bansa, ngunit nangako si Rimuru na tutulungan siyang muling itayo ang kaharian, dahil nakakuha sila ng maraming pera at mga nasasakupan ni Clayman. Napakasaya nito at agad siyang pumirma ng permanenteng alyansa kay Rimuru. Sa puntong ito, naalala ni Clayman noong kasama pa niya ang kanyang grupo, at nakilala niya si Yuki. Nangako si Yuki na muling bubuhayin si Kazalim, kung tutulungan siya ni Clayman na masakop ang mundong ito. Bigla, nagising si Clayman. Ang lahat ay bahagi ng plano ni Raphael, kaya nagpa siya si Rimuru na humakbang at labanan siya. Napagtatanto na malapit na siyang makatakas, hinigop ni Rimuru ang pag-atake, at lihim na natutunan ang pamamaraan ng hadlang ni Ray, upang ikulong si Clayman. Sa kabila nito, ipinagpatuloy niya ang pagmamalaki at pakikipaglaban kay Rimuru. Sa hindi inaasahan, madali siyang hinarang ni Rimuru at pinalo siya ng suntok, na ikinatakot niya, ngunit hindi pa rin niya ibinunyag kung sino ang nasa likod niya. Sa puntong ito, dahil walang tumutol, nagpa siya si Rimuru na i-absorb si Clayman. Sa sandaling ito, kinilala ng lahat si Rimuru bilang isang Demon Lord. Bigla siyang ininsulto ni Roy, tinawag siyang hamak na putik. Kaya pinakiusapan ni Veldora ang kasambahay na hayaan siyang hawakan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siya pala ang tunay na Demon Lord na si Valentine. Sa puntong ito, napagtanto ng lahat na si Kazalim ang nasa likod ni Clayman, ngunit hindi nila naiintindihan kung bakit buhay pa siya sa kabila ng pagpatay sa kanya ni Leon. Kaya nagpatuloy sila sa piging. Bigla, iminungkahi ni na Frey at Carrion na bumaba mula sa kanilang mga Demon Lord na upuan upang pagsilbihan si Milim. Dahil napagtanto niyang siya ay masyadong mahina pagkatapos makita ang labanan ni Rimuru, na ikinagulat ni Milim, at siya ay tumanggi. Ngunit sa huli, kailangan niyang tanggapin ang kanilang kahilingan. Sa puntong ito, 8 na lang ang Demon Lords ang natitira, at hindi na nila matatawag ang kanilang sarili na 10 Great Demon Lords. Kaya kailangan nilang magkaroon ng bagong pangalan. Matapos mapagtanto na inabot sila ng ilang buwan upang pangalanan ang grupo noong huling pagkakataon, kaya iminungkahi ni Veldora na iwanan ito kay Rimuru. Pagkatapos ay pinanagot ni Ray si Rimuru para sa nabawasang bilang ng mga Demon Lord, kaya nag-aatubili si Rimuru, at pinalitan ito ng pangalan na 8 Star Lords, na talagang nagustuhan ng lahat. Sa huli, opisyal na kinilala si Rimuru bilang isang Demon Lord. Samantala, sinusubukan nila Plus na makalusot sa domain ni Valentine. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakasalubong niya si Hinata, kaya naman nagpanik siya at tumakbo palayo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik si Roy. Nang malaman niyang patay na si Clayman, galit na galit siya at walang awa niyang binugbog ang binata, hanggang sa tapusin si Roy. Samantala, bumalik si Rimuru sa Tempest, na ikinagalak ng lahat. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.